6 na buwan matapos ang aming diborsyo, dinala ng aking dating asawang si Alden Richards ang kanyang nobya, si Maine Mendoza, sa aking tahanan upang imbitahan ako sa kanilang kasal. Ngunit nang makita niya ako na may sanggol sa aking bisig, bigla niya itong itinulak at dali-daling lumapit sa akin. Nasa Maynila noon, Setyembre. Isang di inaasahang ulan ang bumubuhos, nang walang tigil. Tila nagtatapon ng isang dakot ng pulbos na tubig sa mga bubong. Hindi ito malamig, ngunit ang halumigmig ay labis na ang mga damit na isinampay sa buong maghapon ay amoy ulan pa rin. Ako si Catherine Bernardo, at 5 araw pa lamang ang nakalipas mula nang ako'y manganak. Nakatira ako sa isang maliit na inuupahang apartment malapit sa Ilog Pasig, sa isang tahimik na eskinita, sapat na diskreto upang makalipas ang kuwarentenas nang hindi naririnig ang mga bulungan. Ang sanggol sa kuna sa tabi ng sopa ay ang aking anak na si Daniel. Plano kong irehistro siya bilang Daniel Padilla Bernardo. Ngunit gusto kong hintayin na maging stable ang kanyang kalusugan at kumpleto na ang lahat ng papeles. Ipinanganak siya ng 10 araw ng mas maaga. Ang kanyang balat ay kulay rosas pa at manipis tulad ng talulot ng bulaklak. Ang kanyang maliit na kamay ay mahinang kumakapit sa aking daliri, isang kahinaan na nakakapunit ng puso. Paulit-ulit na sinabi ng doktor na panatilihing mainit ang kanyang katawan. Iwasan ang pakikipag-ugnayan sa mga estranghero, iwasan ang aircon, at sundin ang mga check-up upang bantayan ang jaundice at temperatura ng katawan. Madali itong pakinggan, ngunit ang mag-isa sa kuwarentenas ay ginagawang laban ang bawat maliit na bagay. Ang tahi ng aking cesarean section ay masakit sa bawat galaw. Tila may nagtahi ng alambre sa aking balat at hinihila ito. Sa gabi, ang aking tulog ay napakababaw na, sa pinakamaliit na pag-ingit ng sanggol, ako'y nagigising at, sa kusa, inilalagay ang aking palad sa kanyang noo upang suriin kung may lagnat. Minsan, mapait akong napapangiti. Nang kami umibig, inakala kong sapat na ang pag-ibig. Ngayon ay naiintindihan ko na ang kasabihan. Ang buhay ay hindi isang fairy tale. Ang pag-ibig lamang ay hindi makakapagpakain o makakapagpanatili ng sinuman. 6 na buwan na ang nakalipas mula nang ako'y diborsyado. Sinasabi ng mga tao na ang diborsyo ay isang ginhawa. Ngunit para sa akin, ito ay tulad ng pagkakabunot mula sa isang puno ng pamilya at pagkakapon sa ibang lupain. Ako ay nagtatrabaho bilang isang freelance interior designer. Tumatanggap ng mga proyekto paminsan-minsan. Ang aking pagbubuntis ay pabago-bago rin. Minsan may kasama ako, minsan ang tunog lamang ng aking sariling paghinga sa isang walang laman na silid. Nag-iisa akong pumupunta sa mga check-up ng doktor, sa mga araw ng matinding pagduduwal. Nagluluto ako ng patatas upang makaraos sa maghapon. Sa araw na ako'y pumasok sa operating room, ako mismo ang pumirma sa mga papeles dahil sa legal na pananaw, isa na akong solong babae. Si Alden, ang aking dating asawa, ay lumabas sa aking buhay ng napakalinis na paraan. Siya ay isang assistant general manager sa isang kumpanya ng konstruksyon at laging nagsasalita na tila nasa isang pulong. Sa araw na kami pumirma sa diborsyo, tinitigan niya ako at isang pangungusap lamang ang kanyang sinabi. Tapusin na natin ito, para hindi na tayo lalong mapagod. Hindi ko sinubukan na pigilan siya. Hindi dahil sa malakas ako, kundi dahil naiintindihan ko na ang isang bagay na basag na. Kapag mas hinigpitan, mas lalong masisira. Ang sanggol na ito ay isang bagay na hindi ko sinabi sa kanya. Hindi dahil sa itinatago ko, kundi dahil sa takot. Takot na makita ng mga tao ang aking anak bilang isang pagkakamali. Takot na ituring siya ng kanyang pamilya bilang isang ari-arian ng kanilang angkan. At lalo na takot na bumalik siya dahil sa pakiramdam ng responsibilidad at pagkatapos ay umalis muli. Kapag nawala na ang tiwala, nawala na ito, magpakailanman. May mga sugat na hindi nangangailangan ng kutsilyo. Sapat na ang isang likod na tumalikod. Sa kabutihang palad, hindi ako ganap na nag-iisa. Si Angel Locsin, ang aking matalik na kaibigan, 1 taon na mas matanda sa akin, ay may sumasabog na karakter. Ngunit tapat siya hanggang sa dulo. Mayroon siyang maliit na bar na nagsisilbi ng almusal sa umaga at tanghalian sa gitna ng araw. Kahit sobrang abala, lagi siyang nakakahanap ng oras upang dumaan. Sa araw na ako'y lumabas sa ospital, dumating siya na may isang kalderong mainit na sabaw ng manok at isang bungkos ng sariwang spinach.
Sa kuwarentenas, kung walang mainit na sabaw, wala ka, sabi niya. Kumain ka, para magkaroon ka ng gatas, para sa bata. Sa pagdinig sa kanya, napuno ang aking mga mata ng luha. Minsan, nakakapagtaka ang mga tao. Ang dugo ay lumalayo, at ang mga kaibigan ay lumalapit. Hindi nagtagal si Angel. Ang kanyang bar ang kanyang kabuhayan. Ang lumiban ng isang araw ay nangangahulugang mawawalan ng pera para sa pamimili kinabukasan, kaya't ang aking bahay ay walang laman sa maghapon. Ang tanging naririnig lamang ay ang pag-ugong ng breast pump, ang kumukulo na tubig, ang tunog ng orasan, at ang paghinga ng isang bagong ina na sumusubok na hindi bumagsak. Ipinataw ko sa aking sarili ang isang militar na iskedul upang hindi mawala ng kontrol. Sa umaga, magpalit ng lampin, linisin ang sanggol ng basa at maligamgam na tuwalya. Sa tanghali, inumin ang aking gamot, kumain ng sabaw, subukang bumangon at maglakad ng ilang hakbang. Sa hapon, habang natutulog ang sanggol, sumusulat ako sa mga dating kliyente upang ipagpalibuhan ang mga pulong at panatilihing buhay ang mga proyekto sa hinaharap. Sa gabi, bantayan ang bata, sukatin ang kanyang temperatura, punasan ang kanyang pawis. Lahat ay dapat methodical, dahil kung ako'y magugulo, ang aking anak ang magdurusa. Minsan, nakita ko ang aking refleksyon sa patay na screen ng telebisyon, ang buhok ay nakatali lang kung paano. Ang mukha ay maputla, may eye bags, isang maluwag na pajama. Nagtanong ako sa sarili, sino ako? Pagkatapos, gumawa ng maliit na ingay si Daniel at inalog ang kanyang maliit na kamay sa ere. Ang tanong ay nawala. Isa lamang akong ina. At ang pagiging ina ay minsan hindi pinapayagan kang maging mahina. Bandang 10:00 ng umaga ng araw na iyon, bumalik ang ulan. Katatapos ko lamang patulugin ang bata at inilagay siya sa kuna. Tinakpan siya ng manipis na kumot upang bawasan ang liwanag. Naglakad ako ng patago, tila naglalakad sa yelo. Takot na ang anumang ingay ay magising sa kanya. Halos hindi pa ako nakakaupo sa sopa upang makahinga ng tumunog ang doorbell. Huminto ako. Mabilis ang tibok ng puso ko. Ang tibok ng isang taong nakarinig ng kakaibang ingay sa gabi. Tiningnan ko ang cellphone ko. Walang mensahe mula kay Angel. Wala akong in-order. Halos hindi ako nakikipag-usap sa mga kapitbahay. Muling tumunog ang doorbell. Malinaw at tuloy-tuloy. Bumangon ako. Dahan-dahang lumakad patungo sa pinto. Automatikong tinatakpan ng aking dibdib ng aking braso. Tila sa ganoong paraan ay maitatago ko rin ang aking pag-aalala. Hindi ko binuksan ng buo ang pinto. Bahagya ko lamang itong binuksan at ikinabit ang safety chain. Ang tipikal na pag-iingat ng isang babae na nag-iisa sa kuwarentenas. Sa labas, ang amoy ng halumigmig mula sa ulan ay nakadikit sa dingding. Ang madilaw na ilaw ay nagpahaba sa anino ng taong naghihintay sa labas. Tiningnan ko sa puwang at naramdaman ang lamig. Isang lalaki na may madilim na suit, matangkad, tuwid ang balikat, na may mukha na napakapamilyar, na akala ko ay nananaginip lang ako. Sa tabi niya, isang babae na may light coat, kulot ang buhok, may hawak na makapal na sobre na may nakaukit na letra, tulad ng imbitasyon sa kasal. Naramdaman ko na tila nahulog ang puso ko sa isang walang lamang mangkok. Si Alden ay nasa aking pintuan, at ang babaeng nasa tabi niya ay hindi isang estranghero, siya ay si Maine. Ang babaeng ang mga chismis ay dumaan sa aking buhay, tulad ng isang trail ng pabango, matamis, elegante, at malamig. Mahigpit kong hinawakan ang kadena ng pinto. Sa likuran ko, sa silid, mahimbing na natutulog si Daniel at sa akin, bigla kong naalala ang kasabihan. Sa kabila ng lahat, may kakaharapin pa. Hindi dahil sa may kasalanan ng aking anak, kundi dahil naiintindihan ko na mula sa sandaling iyon. Si Maine ang unang nagsalita. Nagpakita siya ng perpektong ngiti ng isang taong sanay sa kamera, sapat na mabait at edukado upang walang sinuman ang makakabatikos sa kanya. Catherine, ako si Maine, isang kaibigan ni Alden. Magpapakasal kami ni Alden, at naparito kami upang imbitahan ka bilang nararapat. Isang imbitasyon sa kasal na nakaukit, makapal na papel, matutulis na gilid, ang uri na ipinagyayabang ng mga tao sa social media na may caption na classy. Hindi ako nagulat. Laging gusto ni Alden na ang lahat ay perpekto, mula sa kanyang kurbata hanggang sa kung paano siya nakikita ng iba.
Si Alden, sa tabi niya, hindi ngumiti o bumati. Tinitigan niya ako, tulad ng pagtingin sa isang kakilala na nakasalubong mo sa isang boardroom. Naroroon, ngunit wala sa lugar. Pinanatili ko ang kadena. Nasa loob ang aking anak, premature, kakalabas lang sa ospital. Sinabi ng doktor na iwasan ang pakikipag-ugnayan sa mga estranghero. Hindi ko kayang, para lang sundin ang porma. Buksan ang pinto na tila walang nangyari. Salamat. Tinanggap ko ang imbitasyon. Sagot ko na sinusubukan na maging kalmado ang aking boses, ngunit ako ay nasa kuwarentenas at hindi ako nasa kalagayan upang tumanggap ng mga bisita. Hindi gumalaw si Maine. Bahagya siyang yumuko, tila gustong sumilip sa loob sa pamamagitan ng puwang. Malinaw kong nakita ang kanyang tingin. Ang tingin ng isang taong bumibisita, ngunit sa totoo ay gustong mag-inspeksyon. Oo, naiintindihan ko, sabi niya. Ngunit patuloy niyang inilapit ang imbitasyon. Ilang minuto lang. Tutal, kayo ni Alden ay dati ng pamilya. Ang salitang pamilya ay magaan ang tunog, ngunit bumagsak sa loob ko tulad ng bato. Pamilya. Sa loob ng 6 na buwan, walang nagtanong kung ako'y buhay o patay. Pamilya. At iniwan nila akong mag-isa sa mga check-up sa operating room upang magtiis ng sakit. Binigkas ni Maine ang pangungusap na iyon, na tila naglalagay ng bagong label sa isang lumang sugat. Inabot ko ang imbitasyon gamit ang 2 kamay. Tulad ng sinasabi ng magandang asal, hindi dahil sa paggalang sa kanila, kundi dahil ayaw kong maging bastos sa kwento na kanilang itinatayo. Sa sandaling iyon, mula sa aking likuran, ay dumating ang isang napakababang tunog, isang pag-inggit. Ang kay Daniel, isa lamang, kasing liit ng isang buntong hininga, ngunit sapat upang baguhin ang kapaligiran sa hagdanan. Automatiko akong lumingon. Siguradong gumalaw si Daniel. Nakakunot ang kanyang mga labi at nagwawagayway ang kanyang mga kamay sa hangin. Nang hindi nag-iisip, umatras ako ng isang hakbang, iniunat ang aking mga braso at kinuha siya. Mainit ang kanyang balat, amoy gatas. Niyakap ko siya sa aking dibdib. Pinapalo ang kanyang likod upang pakalmahin siya. Nang lumingon ako sa pinto, nakita ko si Alden na paralisado. Ang kanyang tingin ay nakapako sa rosas na sanggol na hawak ko. Isang lalaki na sanay kontrolin ang lahat, biglang naging isang estatwa ng bato. Kapos din sa hininga si Maine sandali. Ang ngiti ay nasa kanyang mga labi pa rin, ngunit ang mga sulok ay tense, tila may humila ng sinulid. Oh! Bulalas niya na may boses na matamis pa rin, ngunit may bahid ng pagtataka. Katatapos mo lang manganak, hindi ba? Ilang buwan na siya. Ang tanong ay tila inosente, ngunit alam kong ito ay isang kutsilyo. Diborsyado ng 6 na buwan, at may bagong panganak na sanggol sa bisig. Gaano man karaming beses kong paikutin, hindi ko kayang gawing 3 o 4 na buwan ng isang araw na sanggol upang magtugma ang mga bilang. Nagtatanong si Maine upang kumpirmahin ang kanyang hinala, at, sa gayon, iligtas ang kanyang sarili mula sa pakiramdam na niloko. Diretso ko siyang tiningnan. Hindi ko kailangang magbigay ng detalyadong paliwanag, at lalo na hindi kailangang magpaliwanag sa magiging asawa ng aking dating asawa. Katatapos ko lang manganak. Sabi ko ng tuyo, ang sanggol ay napakaliit. Pakiusap, umalis na kayo. Tumango si Maine na tila sinusubukang panatilihin ang kanyang sarili. Ang kanyang tingin ay lumihis patungo kay Alden, at pagkatapos ay bumalik sa akin, mas matalas. Nako, kung gayon ay pagod ka na. Nagtatanong lang ako upang malaman kung kailan ka babatiin. Napakabilis ng panahon, hindi ba? Narinig ko ang napakabilis at naramdaman ang lamig sa aking likod. Hindi siya nagmumura, ngunit nagpapahiwatig. Hindi siya gumagamit ng masasamang salita, ngunit sapat na ang mga ito upang ipahiya ka kung mahulog ka sa kanyang bitag. Hindi pa rin nagsasalita si Alden. Nakatingin lamang sa sanggol at ang kanyang ekspresyon ay mula sa pagkamangha tungo sa pagkalito. At sa wakas ay nagdilim. Tila may naghila ng kurtina. Humakbang siya pasulong. Kanino iyan? Tanong ni Alden. Mababa ang kanyang boses, hindi malakas, ngunit ang kanyang mga salita ay bumagsak ng napakabigat. Narinig ko ang pagngangalit ng kanyang mga ngipin sa bawat pantig. Ang tanong ay hindi lamang para sa akin. Itinatanong niya ito sa kanyang sarili, sa kanyang dangal, sa kalinisan,
na akala niya ay naiwan na. Niyakap ko ang aking anak, nang mas mahigpit. Tila kung bibitawan ko siya ng kaunti ay may kukuha sa kanya. Sabi ko ng dahan-dahan, ng sapat na kalinawan upang walang magkamali sa akin, siya ay anak ko. Pagkatapos, binigkas niya ang bawat salita habang nakapako ang tingin sa akin. 6 na buwan ka ng diborsyado at may bagong panganak ka sa bisig. Biglang lumingon si Maine kay Alden. Tumaas ang kanyang boses. Nasaktan ang kanyang pagmamalaki. Alden, ano ito? Sabi mo tapos na ang lahat ng malinis. Hindi siya tiningnan ni Alden. Patuloy siyang nakatingin sa akin na tila si Maine ay ingay lamang sa likuran. Pumasok tayo para mag-usap, sabi niya. Pumigil ako sa puwang ng pinto. Sa loob ay ang init ng aking anak. Sa labas ay ang ulan at ang mga bagay na maaaring magpalamig sa kanya. Ayaw kong marinig ng mga kapitbahay ang mga salitang anak at diborsyo. Ngunit ayaw ko ring buksan ang pinto sa sino man upang pumasok sa aking buhay na tila ito ang kanyang lumang bahay. Huminga ako ng malalim at tiningnan si Alden ng diretsyo. Mag-usap tayo sa labas. Dito na lang, sagot ko. Ako ay nasa kuwarentenas at ang aking anak ay premature. Hindi tinanggap ni Alden. Bahagya siyang yumuko. Mababa ang kanyang boses, ngunit naramdaman ko ang pressure sa aking mga balikat. Ilang minuto lang, habang nagdadalawang isip ako, sumingit si Maine na may matamis, ngunit mapanlibak na boses. Ano ang kinakatakutan mo, Catherine? Kung may anak ka, ang pinaka-normal ay maging transparent, hindi ba? O iyon ba ang pinutol ko siya sa aking tingin? Nang hindi sumisigaw o nagmumura, isang diretsyong tingin lamang na nagsasabing, huwag kang lumabis. Hindi ko binuksan ng buo ang pinto, bahagya ko lamang itong binuksan ng kaunti pa, sapat upang umatras at mapanatili ang kontrol. Hindi ko sila inanyayahan, pinayagan ko lamang silang pumasok, bilang isang paraan upang maiwasan ang isang iskandalo. Si Alden ang unang pumasok, nang may naturalesa ng isang taong nakapasok na sa aking bahay ng daan-daang beses. Sinubukan ni May na sumunod, ngunit itinaas ni Alden ang kanyang kamay upang pigilan siya, isang malamig na kilos tulad ng kutsilyo. Maghintay ka sa labas. Nanlalamig si Maine. Ako ang nobya mo. Sinabi kong maghintay ka sa labas. Putol ni Alden nang hindi tumataas ang boses. Ngunit may katatagan na hindi tumatanggap ng pagtutol. Nanatili si Maine sa pintuan na maputla ang mukha. Tiningnan niya ako na tila sinasabi, pagbabayaran mo ito. Sa wakas ay tumalikod siya at mabilis na lumakad sa basang pasilyo. Sumara ang pinto. Sa maliit na silid, hawak ko ang aking anak sa harap ng lalaking minsan kong naging asawa. At alam kong mula sa sandaling iyon, hindi na ito magiging isang simpleng imbitasyon sa kasal upang panatilihin ang porma. Nang magsara ang pinto, mabilis akong lumingon at naglakad patungo sa sala. Automatikong inilagay ang aking sarili sa harap ng kuna bilang isang kilos ng proteksyon. Hawak ko pa rin si Daniel. Ang kanyang paghinga ay mahina at putol-putol. Nakakunot ang noo dahil sa paggising. Pinapalo ko ang kanyang likod, bumubulong ng mga nakakapagpakalma na salita, hindi inaalis ang tingin kay Alden. Nakatayo siya sa gitna ng sala, tila isang estranghero sa lugar na hindi niya pag-aari. Maliit at functional ang aking inuupahang apartment. Isang kupas na beige na sopa. Ang kuna ay nakadikit sa dingding. Isang natitiklop na mesa ng hapagkainan. At ilang bag na may gamit ng sanggol na hindi pa nakalagay. Hindi ito amoy mamahaling pabango, kundi amoy disinfectant alcohol at ang halumigmig ng damit ng sanggol na hindi pa natutuyo. Sinuri ni Alden ang silid ng kanyang tingin at pagkatapos ay tumigil sa tahi ng cesarean section sa ilalim ng aking maluwag na damit. Wala siyang sinabi, ngunit alam kong sinusukat niya ang kakitiran ng lugar, ang aking kahinaan, ang katotohanang wala akong sinuman kundi ang aking sarili. Siya ang unang nagsalita na may mababang boses, ngunit pinanatili ang kanyang autoritaryong tono gaya ng dati. Ilang araw na siya. 5 araw. Walang paligoy-ligoy kong sagot. Huminto siya. Ang kanyang mga mata ay bumalik kay Daniel. Huminto ng matagal sa kanyang nakakunot na labi. Pagkatapos ay bumuo siya ng pangalawang tanong. Napakadirekta na naramdaman ko ang lamig. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Natawa ako. Isang maliit at mapait na tawa tulad ng balat ng pomelo. Sasabihin ko sa iyo? Para saan? Para ischedule mo ang iyong mga tungkulin bilang ama tulad ng pag-i-schedule mo ng iyong mga pulong?
Kumunot ang noo ni Alden, halatang naiinis. Laging galit siya kapag kinakausap siya ng ganito, dahil inaatake nito ang kanyang pagmamalaki. Ang pagmamalaki ng isang lalaki na kinokontrol ang lahat. Huwag kang magpaligoy-ligoy, sabi niya na may tense na boses. May karapatan akong malaman. Mahigpit kong niyakap ang aking anak. Pakiramdam ko kung bibitawan ko siya sandali, siya ay magiging isang ebidensya sa gitna ng isang argumento. Tiningnan ko si Alden at binigkas ang bawat salita ng dahan-dahan. Tila ipinapako ko ang mga ito sa sahig. Ang karapatan mo ay hindi mas mahalaga kaysa sa kapayapaan ng aking anak. Humakbang si Alden. Isa lamang, ngunit tila lumiit ang espasyo. Kanino iyan? Ulit niya. Ngayon ay mas mababa ang boses, ngunit mas matalas. Huwag mong sabihin sa akin na anak mo iyan. Diborsyado ng 6 na buwan at may bagong panganak sa bisig. Paano mo gusto na maniwala ako sa iyo? Hindi ako umatras. Masyado na akong umatras sa aming kasal. Huminga ako ng malalim. Nakakaramdam ng kirot sa tahi dahil sa matagal na pagtayo, ngunit nanatili akong tuwid. Ang gusto mong paniwalaan ay desisyon mo, sagot ko. Ngunit sasabihin ko sa iyo muli, siya ay anak ko. Tiningnan ako ni Alden na may bahagyang namumulang mata. Hindi ko alam kung ito ay dahil sa galit, sa shock, o sa isang emosyon na hindi pa niya mapangalanan. Itinaas niya ang kanyang kamay, na tila sa kusa, upang hawakan ang sanggol. Mabilis akong umatras. Lumingon upang protektahan ang bata ng aking katawan. Sapat na iyon upang ganap na dumilim ang tingin ni Alden. Anong ginagawa mo? Bulalas niya. Pinoprotektahan ko ang aking anak. Binago ko ang pagtawag mula ikaw sa kayo. Hindi dahil sa kawalan ng paggalang, kundi upang maiwasan na ipagkanulo ako ng aking sariling kahinaan. Siya ay premature. Sinabi ng doktor na iwasan ang pakikipag-ugnayan sa mga estranghero. Ako ang ama niya, sabi ni Alden na may katiyakan na tila hatol. Tiningnan ko siya na may kalmadong ikinagulat ko. Gaano ka katiyak sa iyong sarili? Nagsasalita ka ng parehong katiyakan, tulad ng kapag pumirma ka ng kontrata. Mahigpit na kinuyom ni Alden ang kanyang mga ngipin. Huwag mo akong galitin. Hindi kita ginagalit, sagot ko. Sinasabi ko lang ang totoo. Hindi ka naroroon sa mga panahong kailangan kita. At ngayon dumating ka na may imbitasyon sa kasal at isang babae na naghihintay sa pinto at sinasabi mong ikaw ang ama. Sa tingin mo, ano ang dapat kong reaksyon? Nanatiling tahimik si Alden. Ang katahimikan ng isang taong nabuhusan ng malamig na tubig, ngunit sinusubukang panatilihin ang kanyang sarili. Tumingin siya sa kuna, sa nakatiklop na lampin, sa bukas na bote ng gatas. Ang kanyang mga mata ay huminto sa isang tumpok ng mga papeles sa mesa kung saan nakasilip ang pamagat na ospital discharge report. Naramdaman ko ang aking lalamunan na tuyo. Ang mga papeles na iyon ang bakas ng lahat ng landas na nilakbay ko mag-isa. Dahan-dahang nagtanong si Alden na may boses na hindi na agresibo, ngunit kontrolado pa rin. Mula kailan ka buntis? Hindi ako sumagot kaagad. May mga tanong na tila simple, ngunit ang sagot ay tulad ng pag-abot ng leeg sa isang tao upang hawakan ka. Sinabi ko lamang, hindi mo na kailangang imbestigahan iyan. Ngumiti si Alden ng may paghamak. Hindi kailangan? Akala mo ba ay maitatago mo iyan magpakailanman? Diborsyado ka na. Maaari kang mamuhay ayon sa gusto mo, ngunit kung siya ang anak ko, hindi ito isang bagay na maitatago sa kalooban. Tinitigan ko siya. Sa sandaling iyon, naiintindihan ko kung ano talaga ang kanyang kinakatakutan. Hindi na mawawalan ng ama ang bata, kundi na siya ang magdadala ng reputasyon ng pag-abandona sa isang anak. Ang dangal ng isang lalaki sa posisyon ng kapangyarihan ay minsan mas mabigat kaysa sa pagmamahal. Sabi ko na may pantay ngunit malamig na boses. Dumating ka ba para sa bata? O dahil sa takot na malaman ng mga tao na inabandona mo ang iyong anak? Naging paralisado si Alden. Ang kanyang mga mata ay kumurap tila may natamaan siyang mahina na punto. Binuksan niya ang kanyang bibig at isinara itong muli. Hindi ko na kailangang marinig ang sagot. Nasa kanyang kilos na ito mula nang dumating siya sa hagdanan. Malamig, determinado, at nakatuon sa paglutas ng isang problema, nagbago siya ng taktika. Ang kanyang tono ay naging napaka-legalistic na ako'y nagbantay.
Susundin ko ang pamamaraan, sabi niya. Kailangan kong kumpirmahin ang paternity. Kung positibo, may responsibilidad ako, at may karapatan din ako. Narinig ko ang salitang karapatan, at tila ironiko ito. Sa panahon ng aming kasal, nagsasalita rin siya tungkol sa responsibilidad, ngunit halos laging nananatili itong mga salita. Ngayon na ang responsibilidad ay nakatali sa kanyang dangal. Sinasabi niya ito na tila binibigkas ang mga probisyon ng isang kontrata. Umangat ako ng kalahating hakbang, hindi dahil sa takot, kundi upang ilagay si Daniel sa kuna. Nakatulog na si Daniel na nakakuyom ang mga kamay sa kanyang maliit na dibdib. Nilagyan ko siya ng manipis na kumot upang protektahan siya mula sa aircon at lumingon upang harapin si Alden. Kung gusto mong sundin ang pamamaraan, hindi ako tututol, sabi ko. Ngunit makinig ka ng mabuti. Ang aking anak ay napakahina. Ang kanyang kalusugan ang prioridad. Hindi mo siya maaaring kunin ng mag-isa. Hindi mo siya maaaring ilabas sa ganitong ulan at, syempre, hindi mo maaaring dalhin ang mga estranghero sa bahay na ito nang walang pahintulot ko. Tiningnan ako ni Alden na may halo ng galit at pagtataka. Tila kakabasa pa lamang niya na ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang masunuring dating asawa. Binibigyan mo ba ako ng kondisyon? Tanong niya. Oo, sagot ko, dahil ang isang anak ay inaalagaan bilang isang kayamanan. Ang sinumang naging ina ay naiintindihan iyan. Hindi ko ginagamit ang aking anak bilang pamalit. Huminga si Alden ng malalim, kinukuyom at binibitawan ang kanyang mga kamao. Tiningnan niya ang kuna muli. Bahagyang lumambot ang kanyang boses, ngunit hindi nawawala ang katatagan. Gagawin ko ang paternity test, sabi niya. Kailangan kong malaman ang totoo. Sumasang-ayon ako sa test, sagot ko kaagad. Na tila ikinagulat niya, ngunit gagawin ito kapag pinayagan ng doktor. Sa lugar na pipiliin ko. Na may lahat ng papeles, na nasa ayos, at isang malinaw na aktibidad. Hindi ko hahayaan na gawin mo ang gusto mo. Pinag-aralan ako ni Alden na tila sinusuri ako. Alam kong sanay siyang manalo sa pamamagitan ng lakas, pera, koneksyon, at posisyon. Ngunit sa maliit na silid na ito, ang tanging bagay na hindi niya kaagad mabibili ay ang pahintulot ng isang ina, na natili siyang tahimik ng ilang segundo at pagkatapos ay bahagyang tumango. Sige, sabi niya. Ngunit tandaan mo, kung siya ang anak ko, mula ngayon ay magiging iba na ang lahat. Hindi ako sumagot. Tinitigan ko lamang siya, tulad ng pagtingin sa paparating na bagyo. Alam na mababasa ka, nang hindi nalalaman kung gaano kalalim. Nang matapos lamang sabihin ni Alden, mula ngayon ay magiging iba na ang lahat, ay kinuha niya ang kanyang telepono at mabilis na nag-type, tila hinihintay lamang ang aking pag-apruba upang simulan ang kanyang plano. Inobserbahan ko ang kanyang mga galaw at naiintindihan ko na ang iba na tinutukoy niya ay hindi na siya magiging mas mabait, kundi mas mahigpit niyang pamamahalaan ang sitwasyon. Saan ka nakatira? Inuupahan ba o binili? Tanong niya nang hindi inaalis ang tingin sa screen. Kumunot ang noo ko. Bakit mo tinatanong? Upang mag-organisa. Sagot niya ng tuyo. Mahalumigmig at masikip ang lugar na ito. Ang isang premature na bata ay hindi maaaring manatili rito ng matagal. Tila nag-aalala siya para sa bata, ngunit ang kanyang tono ay tulad ng isang taong sumusuri sa isang depektibong proyekto. Bigla itong naging ironiko para sa akin. Nang ako ay kanyang asawa, bihirang niyang itanong kung pagod ako o kung kumain ako ng maayos. Ngayon na ako ang ina ng kanyang anak, bigla niyang naaalala ang mga pamantayan ng kalidad. Maayos ang aking anak, sabi ko. Inirerekomenda ng doktor na iwasan ang pagbabago ng kapaligiran. Huwag kang magdesisyon ng mag-isa. Itinaas ni Alden ang kanyang tingin. Tumaas ang kanyang tingin, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi niya pinatigas ang kanyang boses. Nagbago ito sa isang mas malambot, ngunit mas nakakainis na tono. Ang tono ng isang taong naniniwala na nag-aalok ng perpektong solusyon. Catherine, ayaw kong makipagtalo. Gusto ko lang gawin ang tama. Sabihin mo sa akin, ano ang kailangan mo? Pera, isang tagapag-alaga, isang doktor. Ako ang bahala sa lahat. Narinig ko ang salitang pera at naramdaman ko ang buhol sa aking dibdib. Hindi dahil sa pagmamalaki, kundi dahil alam kong mula sa bibig ni Alden
Ang pera ay hindi kailanman isang walang kondisyong tulong. Laging may kondisyon. Diretso ko siyang tiningnan. Kung kaya mong asikasuhin, perpekto. Ngunit tandaan na ang pag-asikaso ay hindi kasing kahulugan ng pagbibigay ng utos. Masyado ka na namang sensitibo. Buntong hininga niya. Ginagawa ko lang ang dapat gawin ng isang ama. Agad kong sagot ng malinaw, ngunit hindi malakas. Ang dapat gawin ng isang ama ay igalang ang ina ng kanyang anak, lalo na kung ang anak na iyon ay isang bagong panganak. Tumingin si Alden sa kuna. Mahimbing na natutulog si Daniel na nakakunot ang labi, paminsan-minsan ay kumukunot ang kanyang noo, tila nananaginip. Nakita kong lumambot ang tingin ni Alden sandali bago muling tumigas. Tila inaalala ang kanyang sarili na hindi dapat lumambot. Lumapit siya sa mesa, kung saan ko iniwan ang mga papeles ng ospital. Hindi niya ito kinuha ng padabog, ngunit iniabot ang kanyang kamay at itinaas ang isang sulok na may ugali ng isang taong sumusuri ng isang record. Agad kong inilagay ang aking kamay sa mga papeles. Huminto si Alden na tinitigan ako nang hindi makapaniwala. Report lang ng discharge iyan. Ang report ng discharge ay medical information ng ina at ng anak. Sabi ko na binibigkas ang bawat salita at hindi kita binigyan ng pahintulot. Sa sandaling iyon, nakita ko ang kanyang tunay na pagkabigo. Sanay siyang pumirma ang mga tao sa mga dokumentong inilalagay niya sa harap nila. At ngayon, isang simpleng papel ay pinipigilan ng kamay ng babaeng akala niya ay laging magiging masunurin. Umatras siya ng kalahating hakbang at inilagay ang kanyang telepono sa kanyang tainga upang tawagan ang isang tao. Mga fragment lang ang narinig ko. Ayusin mo ako ng mapagkakatiwalaang lugar para sa isang test. Mabilis, ayon sa pamamaraan. Pinutol ko siya. Alden, huwag kang mag-organisa ng anuman ng mag-isa. Sinabi ko na sa iyo na susundin namin ang mga tagubili ng doktor ng sanggol at ako ang pipili ng lugar. Inilayo ni Alden ang mikropono at tiningnan ako na may mababang boses ngunit puno ng pressure. Hanggang kailan mo balak pahabain ito? Ngumiti ako ng mapait. Akala mo ba ang pagpapalaki ng anak ay tulad ng pagpirma ng kontrata at pagtatapos nito? Hindi siya sumagot. Tumalikod siya upang ipagpatuloy ang tawag, ngunit huminto nang tumayo ako sa harap niya, pinipigilan ang daan patungo sa kuna. Wala akong ginawang dramatiko. Nanatili lang ako roon. Ngunit para kay Alden, iyon ay dapat na isang deklarasyon. Upang makapasok sa buhay na ito, kailangan mong dumaan sa aking pahintulot. Ibinaba niya ang tawag, inilagay ang telepono sa kanyang bulsa at diretsyong tiningnan ako. Takot ka na kunin ko ang bata, sabi niya. Hindi ko ito tinanggihan. Takot ako na gawin mo at ng iyong pamilya ang aking anak na isang bagay upang ipakita ang inyong dangal. Kumunot ang noo ni Alden. Nagsasalita ka na tila ako ay masamang tao. Huminga ako ng malalim. Nakaramdam ng sakit sa tahi, ngunit pinanatili ang aking boses na kalmado. At ang katotohanan ay, ngayon, dumating ka sa aking bahay na may imbitasyon sa kasal. Nanatiling tahimik si Alden ng ilang segundo. Pagkatapos ay sinabi niya na may tonong tila paliwanag. Ngunit tila isang paraan upang takasan ang kanyang responsibilidad. Ang imbitasyon ay dahil sa paggalang. Natawa ako. Ngayon, ang tawa ay hindi mapait, kundi pagod. Anong uri ng paggalang ang nagdadala sa isang lalaki na ipakita ang kanyang sarili kasama ang kanyang nobya sa bahay ng kanyang dating asawa? Sa tingin mo ba ay palakpak ang maririnig ng sinumang makarinig nito sa iyong pagiging sibil? Namula si Alden, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa natamaan ko siya sa tamang punto. Hindi alam ni Maine. Hindi niya alam. Ngunit nanatili siya doon, na sinusuri ang aking bahay na tila naglilista ng inventaryo. Alam mo nang perpekto, sagot ko. Nanatiling tahimik si Alden. Naiintindihan ko kung gaano katotoo ang kasabihan. Sa bibig, pulot, sa puso, lason. May mga bagay na hindi kailangang maging bastos. Ang labis na paggalang ay sapat na upang makasakit. Nagbago siya ng tono. Tila gusto niya akong i-corner na may mapanuksong pangako. Maglilipat ako ng halaga, sabi niya. Sa ngayon, upang matustusan ang gatas, gamot, at umarkila ng makakatulong sa iyo. Katatapos mo lang maoperahan. Hindi ka dapat magpagod. Tiningnan ko siya. Kung ako ang Catherine noon,
Marahil ay lumambot ako sa katatapos mo lang maoperahan. Ngunit ang Catherine ngayon ay narinig lamang ang salitang maglilipat. Tatanggapin ko ang tulong para sa aking anak kung ito ang iyong responsibilidad, sabi ko. Ngunit hindi ko ito tatanggapin kapalit ng iyong karapatan na gawin ang anumang gusto mo. Kumunot ang noo ni Alden. Tila akala mo ay binibili kita. Agad kong sagot. Hindi. Ipinapaalala ko lang sa iyo na may presyo ang mga bagay. Hindi ako tatanggap ng anumang pabor na nakatali sa isang tali. Nagkaroon ng tensyon sa silid. Sa labas, ang ulan ay bumabagsak sa bintana na tila isang tuloy-tuloy na ritmo. Si Alden ay nasa gitna ng silid at ako ay nasa tabi ng kuna. Kami ay tila dalawang tao sa magkabilang pampang at sa gitna ay isang maliit na sanggol na gustong-gusto ng lahat na angkinin. Ngunit walang nagtanong kung ano ang gusto niya. Tinitigan ako ni Alden ng matagal at pagkatapos ay bumuntong hininga na may mas mababang boses. Takot lang ako, sabi niya ng dahan-dahan. Takot na mawala ka. Nagawa mo na iyan minsan. Nanlamig ako. Ang mawala ay totoo. Lumipat ako. Nagpalit ako ng numero. Pinutol ko ang ugnayan sa mga kaibigan pagkatapos ng diborsyo. Ang mawala ay hindi laro ng bata. Ito ay isang instinct ng kaligtasan. Tiningnan ko si Alden at nagsalita ng mahina. Hindi na may galit, kundi may katotohanan lamang. Nawala ako dahil wala na akong lugar sa bahay mo. Ayaw kong lumaki ang aking anak na nakikita ang kanyang ina na tinatrato bilang isang estranghero. Bago pa man makasagot si Alden, biglang tumunog ang doorbell. Mas masinsin kaysa dati. Lumingon din si Alden na may ekspresyon ng pagkabahala. Muling tumunog ang doorbell at pagkatapos ay may mabilis na katok sa pinto na sinamahan ng isang pamilyar na boses na naririnig sa gitna ng ulan. Catherine, buksan mo. Nandoon na ang sabaw. Binitawan ko ang hininga na tila nakahanap ng salbabida sa gitna ng dagat. Mabilis akong naglakad patungo sa pinto. Pinanatili ang safety chain at binuksan ito ng bahagya. Naroroon si Angel. Basa ang buhok sa ulan. May dalang bag na may mainit na pagkain, na may galit na mukha dahil sa mabilis na pag-akyat sa hagdan. Nang makita niya ako, bago pa man niya ako masigawan, lumihis ang kanyang tingin sa loob at nanlalamig nang makita si Alden sa gitna ng silid. Kumurap si Angel at pagkatapos ay kinuyom ang kanyang mga labi. Nako, sabi niya na may tonong tila malambot ngunit mabigat. Mr. Alden, alam mo pa ba kung paano makarating dito? Hindi na naghintay si Angel ng imbitasyon. Direkta siyang pumasok. Inilagay niya ang bag ng pagkain sa mesa. Tila naglalagay ng bato sa daan. Ang amoy ng sabaw ng manok ay pumuno sa silid. Nagtaboy sa malamig na halumigmig ng ulan. Ngunit ang mukha ni Angel ay mas malamig pa sa ulan mismo. Tiningnan siya ni Alden na nakakunot ang noo. Tila naiinis siya sa pagkaantala ng kanilang pribadong usapan. Ngunit hindi si Angel ang tipo na natatakot. Dumating ka ba para sa imbitasyon sa kasal o para sa bata? Direkta niyang tanong. Walang paligoy-ligoy. Nagulat ako. Natamaan ni Angel ang tamang punto. Nanatiling tahimik si Alden sandali at pagkatapos ay sumagot na sinusubukang manatiling kalmado. Ito ay usapin sa pagitan namin ni Catherine. Hindi mo kailangang makialam. Natawa si Angel. Isang tuyo na tawa. Usapin sa pagitan niyo ni Catherine, ulit niya. At nasaan ka nitong 6 na buwan habang si Catherine ay nagsusuka hanggang sa maputla, habang nagtitaksi siya mag-isa para sa mga check-up, habang nasa operating room siya at pumipirma sa kanyang sariling papeles. Bakit noon hindi mo sinabi na ito ang sa iyo? Namula si Alden. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil direkta siyang inatake. Kinuyom niya ang kanyang panga at tiningnan ako na tila naghihintay na pigilan ko si Angel. Ngunit hindi ko ginawa. Masyado na akong nanatiling tahimik. Tapos ka na ba? Tanong ni Alden na may tense na boses. Hindi natinag si Angel. Itinuro niya ang kuna. Mas bumaba ang kanyang boses. Bawat salita ay tila martilyo. Tingnan mo, isang bagong panganak na premature ang kakalabas lang sa ospital. At nandito ka. Sa gitna ng kanyang bahay para mag-usap tungkol sa karapatan. Hindi ba nakakatawa? Lumingon si Alden upang tingnan ang kuna. Sandali siyang nag-alinlangan.
ngunit kaagad niyang nabawi ang kanyang karaniwang malamig na ekspresyon. Ako ang ama ng bata, sabi niya. Ikiniling ni Angel ang kanyang ulo, tinitigan siya, na tila nakasaksi ng isang murang magic trick. Ama? Tanong niya. Anong klasing ama? Isang ama na abala sa mga proyekto, sa mga kasosyo, sa pagpapakasal sa iba. Naramdaman kong nanlalamig ang aking mga kamay, hindi dahil sa nag-exaggerate si Angel, kundi dahil ito ang purong katotohanan. Si Alden ay naroroon pa rin, na may malinis na suit at mamahaling pabango, habang ako, nakapijama at gulo-gulo ang buhok, niyayakap ang aking premature na anak, dalawang mundo. Bumuntong hininga si Alden. Huwag mong paghaluin ang mga bagay. Huwag paghaluin? Giit ni Angel. Ang dumating sa bahay ng iyong dating asawa, tinatawag mo ba iyon na iba? Tiningnan ako ni Alden, na tila gusto niyang ako ang magbigay ng paliwanag sa halip, ngunit nanatili ako sa tabi ng kuna na nakapatong ang kamay sa gilid, tila pinoprotektahan ang pinakamahalaga sa aking buhay. Wala akong obligasyon na pagandahin ang kanyang imahe sa harap ng aking kaibigan. Lumingon si Angel sa akin. Bahagyang lumambot ang kanyang boses, ngunit matalas pa rin. Catherine, ano ang sinabi niya sa iyo? Maikli kong sagot. Gusto niya ng paternity test. Biglang lumingon si Angel kay Alden na may kumikinang na mata. Paternity test? Tanong niya. Akala mo ba ito ay isang kalakal na maaari mong inspeksyonin kung kailan mo gusto? Siya ay isang premature na sanggol. Sinabi ng doktor na iwasan ang pakikipag-ugnayan. Iwasan ang paggalaw. Naiintindihan mo ba ang salitang delikado? Kumunot ang noo ni Alden. Alam ko, kaya nga gusto kong sundin ang tamang pamamaraan. Gawin ang test sa panahon ng check-up ng doktor, ayon sa protocol. Nabatid ko na nagsimula siyang magsalita sa mga legal na termino. At kapag ang isang lalaki tulad ni Alden ay nagsasalita tungkol sa batas, hindi lamang ito dahil sa responsibilidad, kundi bilang isang sandata rin. Binaba ni Angel ang kanyang boses, ngunit mas mabigat ang kanyang mga salita. Napakagandang pakinggan ang pagsunod sa pamamaraan. Ngunit kung hindi mo naaalala, ang anumang pamamaraan ay dapat na unahin ang kapakanan ng bata. Kung susubukan mong gumawa ng anumang hindi nararapat, hindi kami mananatiling nakahawak kamay. Tiningnan ni Alden si Angel. Tinatakot mo ba ako? Ngumiti si Angel ng mapait. Tinatakot ka? Ipinapaalala ko lang sa iyo na ang naghahasik ng hangin ay umaani ng bagyo. Huwag mong isipin na, dahil may pera ka, ay magagawa mo ang lahat ng gusto mo. Nagbigay ng kalahating ngiti si Alden. At ano sa tingin mo ang gagawin ko sa aking pera? Hindi kaagad sumagot si Angel. Lumapit siya sa mesa, binuksan ang bag, kinuha ang isang lalagyan na may mainit na sabaw, at lumingon sa akin. Catherine, kumain ka. Kung hindi ka kakain, manghihina ka. At kung manghihina ka, magkakaroon sila ng perpektong dahilan upang sabihin na hindi mo kayang alagaan ang iyong anak. Nanlamig ako. Ang pangungusap na iyon ay tila sampal na gumising sa akin. Tiningnan ko si Angel at naiintindihan ko ang lahat. Hindi lamang siya galit, strategic din siya mag-isip. Nang marinig iyon, nagdilim ang ekspresyon ni Alden. Tiningnan niya si Angel na tila kakabasa pa lamang niya na ang kanyang kalaban ay hindi hangal. Wala akong balak na kunin ang anak sa kanyang ina, sabi ni Alden. Sinusubukang kontrolin ang kanyang boses. Ngunit kung siya ang anak ko, kikilalanin ko siya at aalagaan. Tiningnan ko siya. Ano ang ibig sabihin ng aalagaan para sa kanya? Pera, staff, o ang kapangyarihan na magdesisyon? Muling sumingit si Angel na may matatag na boses. Ang pagkilala sa kanya ay hindi nagbibigay sa iyo ng karapatan na gawing estranghero si Catherine sa buhay ng kanyang sariling anak. Umiling si Alden. Hindi ko gagawin na maging sino man ang sino man. Tiningnan siya ni Angel na may tingin na tila tumatagos. Hindi mo kailangang gawin ng direkta, sabi niya. Kailangan mo lang gumamit ng mas banayad na pamamaraan. Magpadala ng mga tao para tumulong. Magbigay ng pera para suportahan at unti-unti, mawawalan ng kapangyarihan si Catherine na magdesisyon. Marami na akong nakitang ganoong kaso. Naramdaman ko ang lamig dahil iyon mismo ang napansin ko mula nang kinuha ni Alden ang telepono upang ayusin ang lahat.
Hindi niya ako ikukulong, ngunit sasakalin niya ako sa lohika. Lumingon si Alden sa akin na may mas mababang boses, ngayon ay may bahid ng sinseridad. Catherine, kailangan mong maintindihan ang isang bagay. Hindi ako maaaring magpakasal habang ang mga tao ay nagbubulungan na inabandon ako ang isang anak. Ang pangungusap na iyon ay bumagsak na tila bato sa aking puso, kaya iyon pala. Dangal, reputasyon, imahe. Hindi ko siya sinisisi sa pagkilala sa kanyang anak. Pakiramdam ko lang ay isa akong problema na kailangang lutasin bago ang kasal. Tiningnan ako ni Angel, at pagkatapos ay tiningnan si Alden na ngumiti ng may paghamak. Ah, tango niya. Kaya pala, nag-aalala ka sa iyong imahe. Hindi na nilalamig ang iyong anak. Namula si Alden, ngunit hindi niya ito tinanggihan, at ang kanyang katahimikan ang naging sagot. Huminga ako ng malalim at pinilit ang aking sarili na magsalita ng may katuwiran. Sumasang-ayon ako na pumunta sa mga check-up, ayon sa schedule, sabi ko. Ngunit ang lahat ay gagawin ayon sa mga tagubili ng doktor ng sanggol. Ang paternity test, kung gagawin, ay ayon sa civil procedure na may mga dokumento, isang aktibidad, at ang aking pirma. Sa ilalim ng anumang kalagayan, hindi mo kukunin ang bata, nang mag-isa. Tiningnan ako ni Alden na may bahagyang bukas na mga mata. Tila kakabasa pa lamang niya ng katanggap-tanggap na mga kondisyon. Bahagya siyang tumango. Sige, sabi niya. Ikaw ang pumili ng lugar. Tinapos ni Angel ang laro, na may boses na tila pinal na desisyon. At isa pa, sabi niya. Lahat ng pag-uusap ay sa text message. Ang anumang sasabihin mo, ang anumang ipapangako mo, ay dapat nakasulat. Walang mga salita na maaari mong itanggi sa bandang huli. Tiningnan ni Alden si Angel ng naiinis, ngunit hindi siya nagprotesta. Marahil, dahil naiintindihan din niya na kapag mas malabo ang lahat, mas maraming problema ang lilitaw. Yumuko ako upang tingnan si Daniel. Mahimbing siyang natutulog. Walang alam kung paano siya ginagamit ng mga matatanda bilang dahilan para sa kanilang mga argumento. Bigla kong naalala ang kasabihan na kung ano ang puno, siya ang bunga, ngunit sa sitwasyong ito, nais ko lamang na lumaki ang aking anak nang hindi nakikita ang kanyang mga magulang na nag-aaway. Umikot si Alden sa sala at huminto. Ang kanyang boses ay mas malambot, ngunit autoritaryo pa rin. Mag-organisa ako ng sasakyan, sabi niya. Para kapag pinayagan tayo ng doktor na umalis. Natawa si Angel na umiling. Nag-organisa na naman, sabi niya. Binibigyang diin ang bawat salita. Tandaan mo, hindi ikaw ang boss dito. Ito ang bahay ni Catherine. Nanatili si Alden na tahimik sandali. Pagkatapos, bago siya umalis, sinabi niya ang isang pangungusap na nagpalamig sa aking dugo. Bukas, makikipag-ugnayan ang aking abogado upang linawin ang lahat. Tiningnan ko siya, at sa aking isip ay nabuo ang isang landas. Kung hindi ako maghahanda, kakalad ka rin nila ako. Tiningnan din ako ni Angel, na may seryosong ekspresyon, at bumulong siya, ng sapat na mahina upang ako lamang ang makarinig. Catherine, kailangan din natin ng abogado. Dahan-dahan akong tumango. Sa unang pagkakataon sa buong araw, hindi ko naramdaman na ako ay isang pasibong biktima. Nagsimula akong makita ang isang plano. Bagaman malabo, ito ay isang landas na tatahakin ko ng mag-isa, hindi isang landas na kakalad ka rin ako. Nang umalis si Alden, bumalik ang katahimikan sa apartment. Isang katahimikan kung saan naririnig ang bawat patak ng ulan na tumatama sa bintana. Umupo ako sa sopa. Masakit ang tahi ko tila may pumipisil, ngunit ang aking kamay, sa ugali, ay nakapatong sa gilid ng kuna. Mahimbing na natutulog si Daniel. Paminsan-minsan ay nakakunot ang labi. Nakatukong ang kanyang mga kamay sa kanyang maliit na dibdib. Tiningnan ko siya at naramdaman kong ang aking kaluluwa ay isang mahigpit na lubid, handa ng maputol. Hindi ako hinayaan ni Angel na malunod. Binuksan niya ang lalagyan ng sabaw. Binigyan ito ng kaunting hangin at inilagay sa aking mga kamay. Kumain ka, sabi niya ng tuyo. Ngayon ay hindi oras para sa mga drama. Kung manghihina ka, bibigyan mo sila ng dahilan. Kinuha ko ang kutsara at kumain ng ilang subo. Ang mainit na sabaw ay dumaan sa aking katawan at doon ko lamang napansin na nanginginig ako, hindi dahil sa lamig, kundi dahil naiintindihan ko na sa aking buhay ay bumukas ang isang pinto
na hindi ko na maaaring isara na nagpapanggap na hindi naririnig. Inilapit ni Angel ang isang upuan at binaba ang kanyang boses. Kung tumawag ang abogado niya bukas, kailangan din nating magkaroon ng isang tao. Ipapakilala kita kay Attorney Liza Soberano. Siya ay espesyalista sa family law. Malinaw siyang magsalita at hindi sinusubukang takutin ka. Tumango ako. Hindi ko gusto ang mga kaso. Ngunit mas ayaw kong maipit. Sinasabi ng mga tao na mas mabuti ang talino kaysa sa lakas. Ngunit sa mga usapin ng anak, ang mabuting kalooban ay minsan ay pagbibigti. Nang gabing iyon, tinawagan ni Angel si Attorney Liza. Nag-schedule si Attorney Liza ng isang video call sa amin dahil ako ay nasa kwarentenas at may premature na sanggol. Inayos ko ang telepono na nakaupo sa tabi ng bintana upang magkaroon ng mas mahusay na signal. Umupo si Angel sa tabi ko na may seryosong mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay napaka-alerto. Lumitaw si Attorney Liza sa screen, isang babae na nasa 40s, na may banayad na southern accent. Dahan-dahan siyang nagsalita na tila isang guro sa matematika, ngunit ang kanyang tingin ay matalas. Hindi niya ako tinanong tungkol sa hindi importanteng personal na detalye. Direkta siya sa esensya. Ang petsa ng diborsyo, ang kapanganakan ng sanggol, ang kanyang kondisyon bilang premature, ang mga medical report, at ang kasalukuyang hinihingi ni Alden. Maikli kong sinabi ang lahat. Nang banggitin ko na gusto ni Alden ng paternity test, tumango si Attorney Liza at agad na ipinaliwanag sa akin. Catherine, pakinggan mo ako. Si Alden ay may karapatan na kilalanin ang kanyang anak at ang obligasyon na magbayad ng sustento, ngunit dahil ang bata ay mas mababa sa 30 taon, sa karamihan ng mga kaso, ang mga korte ay nagbibigay ng custody sa ina kung siya ay may kakayahang alagaan siya at walang umiiral na risk factors. Ang pinakamahalaga ay ang kapakanan ng menor de edad at dahil ang iyong anak ay premature, ang stability ay pangunahin. Nang marinig ko ang prioridad para sa ina, nakahinga ako ng maluwag, ngunit itinaas ni Attorney Liza ang kanyang kamay upang magbigay ng babala. Huwag kang magtiwala. Ang prioridad ay hindi nangangahulugang garantisado. Kung ipapakita ng kabilang panig na ikaw ay unstable, na pinababayaan mo ang bata, na hindi maganda ang iyong kalusugan, o na pinipigilan mo ang pagbisita, gagamitin nila ito laban sa iyo. Kaya kailangan mong maging flexible, ngunit matatag, at gawin ang lahat ng tama. Sumingit si Angel. Pero mayaman siya, may resources siya. Paano kung magpadala siya ng mga tao para tumulong at alagaan siya? Dalambag 24,007. Direkta siyang tiningnan ni Attorney Liza. Iyan ang taktika ng soft suffocation. Hindi ka nila ikukulong, ngunit ipaparamdam nila sa iyo na dependent ka hanggang sa mawalan ka ng kapangyarihan na magdesisyon. Ang paraan upang labanan iyan ay ang lahat ng kasunduan ay may malinaw na limitasyon at dapat nakasulat. Mga mensahe, email, at huwag kailanman pumirma ng anumang papel nang hindi binabasa ng maingat. Lumunok ako. Naalala ko si Alden sa gitna ng aking sala na nagsasabing, "Ako ang bahala sa lahat." Napaka-comforting pakinggan, ngunit ito ay tulad ng isang makapal na kumot. Pinoprotektahan ka, ngunit maaari kang masakal nang hindi mo namamalayan. Nagpatuloy si Attorney Liza. Huwag mong tutulan ang paternity test. Ito ay isang pagkakamali, ngunit may karapatan kang humiling na gawin ito ayon sa civil procedure na may verification ng mga dokumento, pahintulot ng legal na tagapag-alaga, at isang aktibidad. Tandaan ang pangungusap na ito. Una, ang medical check-up. Pagkatapos, ang test. Ang iyong anak ay premature. Gagawin ito kapag pinayagan ng doktor. Paulit-ulit akong tumango. Ang simpleng pangungusap na iyon ay tila isang angkla na aking pinanghahawakan. Tungkol naman sa mga ebidensya, patuloy ni Attorney Liza. Kailangan kong ihanda mo ang mga sumusunod. Ang discharge report mo at ng sanggol, ang schedule ng mga check-up, ang mga tagubili ng doktor tungkol sa paghihigpit ng paggalaw, ang mga resibo ng gatas, gamot, lampin, at isang pang-araw-araw na tala ng temperatura ng sanggol. Kung mas detalyado, mas mabuti. Huwag mong isipin na walang kwenta iyan, dahil ang mga pang-araw-araw na bagay na iyan ang patunay na ikaw ang direktang nag-aalaga sa kanya. Kumatok si Angel sa mesa. Alam ko, sinabi ko na sa iyo. Natawa ako,
Maliit, ngunit bigla kong naramdaman na lumiwanag ang bigat sa aking mga balikat. Totoo ang sinasabi nila. Sa desperasyon, anumang tulong ay maganda, hindi dahil sa pamahiin, kundi dahil sa pinakamahirap na sandali. Kailangan mong malaman kung kanino ka lalapit. Nagbigay si Attorney Liza ng huling babala na nagpalamig sa aking dugo. Kung darating sila sa iyong bahay ng grupo upang pahirapan ka, huwag kang makipagtalo, huwag mong taasan ang iyong boses, manatiling kalmado at isang pangungusap lang ang sabihin. Anumang usapin na may kaugnayan sa sanggol. Pakiusap, idaan sa aking abogado, at sundin ang mga tagubili ng doktor. Kung mas kalmado ka, mas mahirap silang bitagin ka. Natapos ang video call. Pakiramdam ko ay binigyan ako ng mapa. Hindi isang mapa para sa digmaan, kundi para tawirin ang bagyo ng hindi naliligaw. Nang gabing iyon, tinulungan ako ni Angel na ayusin ang mga papeles sa isang folder. Hindi ko na iniiwan ang mga ito na nakakalat sa mesa. Nagsimula rin akong magtala, ang oras ng pagpapakain, pagpapalit ng lampin, temperatura, kalagayan ng jaundice. Tulad ng isang tala-arawan. Nakakapagod ito. Ngunit alam kong mas mabuti ang pag-iingat kaysa sa pagsisisi. Kaya, kapag tinanong ako, hindi ako kailangang maghanap ng sagot sa gitna ng luha. Bandang 11 ng gabi, nagpadala sa akin si Alden ng maikling mensahe, ilang linya lamang. Iminumungkahi niya na dalhin ang sanggol sa check-up kinabukasan, na siya ang mag-oorganisa ng sasakyan at gagamitin nila ang pagkakataon upang gawin ang paternity test at tapusin ang usapin. Binasa ko ito at hindi ka agad sumagot. Tiningnan ko ang aking natutulog na anak at pagkatapos ay si Angel. Inikling ni Angel ang kanyang ulo. Sagutin mo siya ng eksakto kung ano ang sinabi sa iyo ni Attorney Liza. Dahan-dahan akong nag-type, malinaw ang bawat salita, walang kinakailangan na emosyon. Ang sanggol ay premature at ang mga check-up ay ginagawa ayon sa mga tagubili ng doktor. Sumasang-ayon ako na dalhin siya sa naka-schedule na check-up. Ang paternity test ay gagawin pagkatapos kumpirmahin ng doktor na nasa mabuting kalagayan ang sanggol ayon sa civil procedure na may aktibidad at kumpletong dokumentasyon. Ako ang pipili ng lugar. Nang ipadala ko ito, bahagyang nanginginig ang aking kamay, ngunit hindi dahil sa takot. Nanginginig dahil natututo akong gumawa ng isang bagay na bihirang kong ginawa, ang maglagay ng limitasyon nang hindi humihingi ng pahintulot sa sinuman. Halos agad na sumagot si Alden. Sige, ipadala mo sa akin ang address. 3 salita. Ngunit sa mga ito, nakita kong naiintindihan niya. Kung gusto niyang gawing legal ang sitwasyong ito, kailangan niyang sundin ang legal na paraan. At sa landas na iyon, hindi ako magpapahuli. Nang umaga, humina na ang ulan, ngunit mahalumigmig pa rin ang hangin. Maaga akong nagising, hindi dahil nakapagpahinga ako, kundi dahil sa pag-aalala. Magdamag akong nagbantay sa bawat paghinga ng aking anak. Ang ilabas ang isang premature na sanggol sa labas ay para sa akin ay tulad ng pagdadala ng isang nakasinding kandila sa gitna ng hangin, isang kapabayaan at mamamatay ito. Pinili ko ang isang pribadong klinika sa sentro na may sariling pediatric area at laboratory, malinis at may malinaw na protocol. Ipinadala ko ang address kay Alden noong nakaraang gabi kasama ang aking mga kondisyon. Dumating sa oras, dalhin ang kanyang ID, magsalita ng mahina at huwag gumawa ng gulo. Hindi nakipagtalo si Alden. Sumagot lamang ng okay. Ang okay niya ay nagpatawa sa akin sa loob. Dati, hinihintay ko ang kanyang okay upang makalabas para maghapunan. Ngayon, ginagamit ko ang kanyang okay upang isara ang isang hangganan at protektahan ang aking anak. Maagang dumating si Angel, may dalang maraming gamit na tila pupunta sa giyera, mga kumot, isang sombrero, guwantes, isang thermos na may mainit na tubig, reserbang lampin, basa na tuwalya, at isang manipis na jacket para sa akin. Katatapos mo lang maoperahan. Isang bugso ng hangin. At magkakasakit ka, sabi niya sa akin. Naramdaman ko ang init sa aking dibdib. Totoo ang sinasabi nila. Ang isang kaibigan, sa oras ng pangangailangan, ay tunay na kaibigan. Kinuha ko si Daniel. Binalot siya sa isang kumot hanggang sa iwanan lamang ang isang maliit na butas para makahinga. Hindi ko hinayaan na hawakan siya ng sinuman.
Si Angel lamang ang tumulong sa akin na sumakay at bumaba ng kotse. Dumating si Alden sa oras. Naghihintay siya sa tabi ng kotse na may malinis na suit, ayos ang buhok, tila pupunta upang pumirma ng kontrata, hindi sa isang medical check-up ng kanyang anak. Tiningnan niya si Daniel. Iba ang ekspresyon niya kaysa noong isang araw. Hindi na ito ganap na malamig. May bahid ng pagkatorpe, tulad ng isang lalaki na unang beses na nakaharap sa isang nilalang ng kanyang sariling dugo. Hawak mo ba ng maayos? Tanong niya ng mahina. Hindi ako sumagot, sinabi ko lang. Lumakad ka sa tabi ko at huwag mong hawakan ang kumot. Kailangan niya na manatiling mainit. Tumango si Alden. Sa pagkakataong ito, nakinig siya sa akin. Sa klinika, ako ang gumawa ng mga transaksyon. Ipinakita ko ang discharge report, ang appointment para sa check-up, ang private insurance card. Lahat ay nakaayos sa folder na ipinayo sa akin ni attorney. Liza, tiningnan ako ng receptionist, pagkatapos ay ang sanggol, at nagtanong ng mahina. Siya ay premature? Tumango ako. Dinala niya kami sa isang priority waiting room. Umupo si Angel sa aking kanan na may dalang bag. Si Alden naman, sa tapat na nakasalo ang mga kamay, na paminsan-minsan ay tinitingnan ang orasan at paminsan-minsan ay ang bata. Alam kong siya ay walang pasensya at hindi dahil sa sanggol, kundi upang malutas ang isang bagay na kailangan niyang gawin. Nang tawagin ang aming pangalan, pumasok ako kasama si Daniel sa consultation room. Sinamahan ako ni Angel. Tumayo si Alden ng kusa, ngunit tiningnan ko siya at malinaw kong sinabi. Maari kang pumasok, ngunit magsalita ka ng mahina at manatili sa likuran. Madali siyang matakot. Tumango si Alden at sumunod sa amin. Ang pediatrician ay isang lalaki na nasa edad na, mabait makitungo. Sinuri niya ang history. Tinanong niya ako ng ilang katanungan tungkol sa pagpapakain, ang pagtulog. Ilang beses siyang umiihi at dumudumi. Pagkatapos ay sinuri niya ang kanyang jaundice. Pinakinggan ang kanyang baga at kinuha ang kanyang temperatura. Bahagyang umingit si Daniel, kumunot ang mukha, ngunit pinapalo ko siya at kumalma siya. Tumingin ang doktor at sinabi ng eksakto ang kailangan kong marinig. Dahil sa premature siya, mahina ang kanyang resistensya. Sa unang linggo, kailangan nating iwasan ang paglalakbay at pakikipag-ugnayan sa mga estranghero. Kung kailangan nilang lumabas, balutin siya ng maayos, iwasan ang aircon at huwag lumiban sa mga check-up upang bantayan ang jaundice. Nagtala siya sa history. Pinansin ko ang bawat salita. Para sa akin, hindi lamang ito mga rekomendasyon, ito ay isang kalasag. Kung sakaling may mag-akusa sa akin sa hinaharap na sadyang pinipigilan ang pagbisita, si Alden, sa likuran, ay tahimik na nakikinig. Nang banggitin ng doktor ang paghihigpit sa pakikipag-ugnayan sa mga estranghero, nakita kong bahagyan niyang kinuyom ang kanyang kamay. Tiningnan niya ako na tila nilulunok ang isang pagkabigo. Lumabas na hindi niya laging nakukuha ang gusto niya. Tapos na ang check-up. Sinenyasan kami ng isang nurse na pumunta sa laboratory area upang ipaalam sa amin ang tungkol sa paternity test ayon sa civil procedure. Handa na ako sa mental, ngunit naramdaman ko pa rin ang bigat sa aking dibdib. Ibinigay sa amin ng empleyado ang isang tumpok ng mga papeles at ipinaliwanag ang proseso, pag-verify ng pagkakakilanlan ng aplikante, ng ina, ang data ng sanggol, at ang pirma ng legal na tagapag-alaga. Binasa ko ang bawat linya na nagtatanong sa hindi ko naiintindihan. Si Angel ay nasa tabi ko bilang isang angkla. Ibinigay ni Alden ang kanyang ID at mabilis na pumirma. Nang ako na ang turno, bahagyang nanginginig ang aking kamay. Hindi ako natatakot sa test mismo, kundi sa kahulugan nito. Kapag opisyal na ang resulta, magkakaroon sila ng dahilan upang mas matindi ang pagpasok sa buhay ng aking anak. Pumirma ako. Ang pagkuha ng sample ay ginawa sa isang pribadong silid. Ipinaliwanag sa amin ng nurse na may guwantes. Nakukuha siya ng sample ng bukal mukosa ng sanggol gamit ang isang espesyal na cotton swab. Mabilis ito, walang sakit, bagaman medyo nakakainis para sa kanya. Hawak ko si Daniel, dahan-dahang hawak ang kanyang ulo. Kalahati na siyang tulog, walang alam sa lahat. Nang hawakan ng cotton swab ang kanyang bibig, nagulat siya, namula, at nagsimulang umiyak. Isang matalas na iyak, tulad ng tusok ng karayom.
Naramdaman kong lumiit ang aking puso. Niyakap ko siya ng mas mahigpit. Bumubulong ng walang tigil. Kalma, mahal ko. Nandito si Mami. Si Alden ay nasa likuran ng hindi hinahawakan ang bata, ngunit sa ibabaw ng aking balikat, nakita kong tumalikod siya. Ganap siyang lumingon sa bintana, tila hindi niya kayang tiisin na makita ito. Ang ugat sa kanyang panga ay namarkahan, at ang kanyang mga buko ay maputla sa sobrang paghihigpit ng kanyang mga kamao. Hindi ko alam kung ito ay sakit, sa nakita ang kanyang anak na naghihirap, o dahil sa natuklasan niya ang lahat ng kanyang nawala. Mabilis na natapos ang nurse. Patuloy na umiiyak ang sanggol, isang iyak ng reklamo dahil naabala ang kanyang pagtulog. Niyakap ko siya sa aking dibdib, dahan-dahang inuugoy. Inabot sa akin ni Angel ang biberon na inihanda niya. Binigyan ko siya ng ilang patak at unti-unti siyang kumalma hanggang sa ipikit ang kanyang mga mata. Doon ko lamang binitawan ang hininga, na tila kakatawid ko lamang sa isang rapid sa ilog. Lumingon si Alden. Tiningnan niya ang bata ng matagal. Hindi niya sinabi, patawad. Hindi siya magaling humingi ng tawad. Ngunit sa pagkakataong ito, mas bumaba ang kanyang boses, halos na mamaos. Masakit ba sa kanya? Gusto kong matawa, ngunit hindi ko magawa. Sumagot lamang ako. Natakot lang siya. Isa siyang sanggol. Nanatiling tahimik si Alden. Pagkatapos ay tiningnan niya ako, at ang kanyang tono ay bumalik sa dati. Ang tono ng isang taong kumakapit sa katuwiran dahil sa ugali. Kailan natin makukuha ang resulta? Ang tanong na iyon ay nagbalik sa akin sa katotohanan ng biglaan. Sinasabi na sa loob ng ilang araw ay darating ang resulta. Sagot ko, ako mismo ang kukuha. Kumunot ang noo ni Alden. Kailangan ko rin ng kopya. Magkakaroon ka ng kopya kapag nakuha ko na ang mga orihinal. Malinaw kong sinabi, lahat ay ayon sa pamamaraan. Tiningnan ako ni Alden ng naiinis, ngunit hindi siya nagprotesta. Naiintindihan ko na nagsisimula na siyang masanay, na hindi ganap na makontrol ang sitwasyon. Paglabas namin ng klinika, umuulan muli. Binalot ko ng maayos si Daniel sa kumot. Iniyuko ang kanyang ulo upang protektahan siya mula sa hangin. Nagbukas si Alden ng payong at inilagay ito sa paraan na tinatakpan kami ng payong. Ito ay isang maliit na kilos, ngunit nakita ko ito. Lumapit si Angel at bumulong sa aking tainga. Nakikita mo, hindi siya walang pakiramdam, ngunit huwag kang lumambot. Kung lumambot ka, talo ka. Tumango ako sa aking sarili. Galit sa mga buwan na mag-isa ako, at lungkot nang makita siyang tumalikod nang umiyak ang bata, tila ang iyak na iyon ay sampal din sa kanya. Ngunit hindi ko na kayang mamuhay sa emosyon. Mula ngayon, ang lahat ay susunod sa dalawang magkakatulad na landas. Isa, ang pagmamahal. Isa pa, ang batas. At kung kailangan kong pumili upang protektahan ang aking anak, pipiliin ko ang landas na nakasulat sa itim at puti. Nang hapong iyon, katatapos ko lang paliguan si Daniel at isinasampay ang kanyang mga damit nang magsimulang mag-vibrate ang telepono ko ng walang tigil. Hindi ito tawag, kundi isang serya ng missed calls mula sa hindi kilala at kilalang numero. Tiningnan ko ang screen at naramdaman ang lamig. Ito ay isang pakiramdam na naranasan ko na noon nang nakatira ako sa pamilya ni Alden. Sa sandaling may mangyari, mas mabilis kumalat ang balita kaysa sa isang ambulansya. Napansin ni Angel na nasa kusina at nagpapainit ng gulay na sabaw. Anong nangyayari? Tanong niya. Umiling ako. Hindi ko alam. Hindi ko sinagot ang mga hindi kilalang numero. Sa pagkuha ko lang ng telepono, nakita ko ang pangalan ng isang dating kliyente na nakatrabaho ko. Nang sumagot ako, sinabi niya ng may tonong pagtataka at pag-iingat, Catherine. Seryoso akong nagtatanong. Huwag kang magagalit. May mga nagsasabing, biniktima mo si Alden. Totoo ba? Nanlamig ako ng ilang segundo. Ang salitang bitag ay tila sampal. Ginagawa nitong pain ang isang bata. Isang konspirador ang isang ina. At ang lahat ng aking paghihirap ay isang kalkulasyon. Hindi ako kaagad sumagot. Huminga ako ng malalim. Tinitigan ang aking natutulog na anak sa kuna. Ipinapaalala ko sa aking sarili na hindi dapat tumugon ng may emosyon dahil iyon ay ang pagkahulog sa kanilang laro. Si Angel,
na nasa kusina at naghahanda ng isang nilaga, napansin ang aking katahimikan. Inabot ko sa kanya ang telepono. Binasa ito ni Angel at nanlaki ang kanyang mga mata. Diyos ko, nagsimula na siyang maglaro ng marumi. Sino? Kumunot ang noo ko. Patuloy na tinitingnan ni Angel ang iba pang mensahe. Sino pa ba? Si Maine. Sinabi ko na sa iyo. Nagtatrabaho siya sa public relations. Alam niya kung paano hawakan ang public opinion. Naramdaman ko ang lamig. Halos hindi ko na ginagamit ang social media mula nang ako'y mabuntis. Wala akong oras para mag-upload ng magagandang larawan o magtala ng aking mga pagbisita sa mga kapehan. Ang aking buhay ay pinamamahalaan ng mga appointment ng doktor at mga schedule ng tulog ng aking anak. Iba si Maine. Nabuhay siya sa kanyang imahe. At ang sinumang nabubuhay sa kanyang imahe ay dalubhasa sa pagwasak sa imahe ng iba. Binuksan ni Angel ang Facebook at nag-type ng ilang salita. Agad niyang nakita ang isang post. Hindi nito binanggit ang aking pangalan, ngunit ito ay isang mahabang status. Ang pagtangis ng isang babae na pinagtaksilan na puno ng pahiwatig. May mga tao na planado ang lahat, pagkabanggit ng diborsyo, at may bago ng sanggol sa bisig. Ang iba ay tila napakalinis sa labas. Sa ilalim ay isang grupo ng mga komento, mga taong sumusuporta sa kanya, mga usyoso, mga taong nagmamakaawa sa kanya dahil binibigyan niya sila ng material para sa tsismis. At ang pinaka nakakatakot, mga taong nagsisimula ng iugnay ito sa akin. Hindi nila kailangan ng ebidensya. Sapat na ang pahiwatig ng kakadiborsyo lang at ang pangalan ni Alden na binubulong sa mga komento. Kinuha ni Angel ang lahat ng screenshot, ang post, ang oras, ang mga komento. Ginawa niya ito nang mabilis tulad ng isang taong may karanasan. I-save mo lahat, sabi niya. Ito ay ebidensya. Huwag kang makipagtalo sa kanila doon. Tiningnan ko ang mga salitang iyon at naramdaman ko ang buhol sa aking lalamunan. Hindi ako sanay na dinudungisan ang aking pangalan sa publiko at lalo na ginagamit ang aking dangal bilang ina na tila ito ay isang bagay na ipinapakita. Ang pinakamasakit sa akin ay hindi ang pagsasalita nila ng masama tungkol sa akin, kundi ang pagpapahiwatig nila na ang aking anak ay bunga ng isang konspirasyon. Ibinaba ko ang telepono na nanginginig ang mga kamay. Agad na sinabi ni Angel, Catherine, huwag kang manginig. Kung nanginginig ka, mararamdaman iyan ng bata. Tiningnan ko ang aking anak. Totoo. Hindi niya alam kung ano ang social media, ngunit nararamdaman niya ang paghinga ng kanyang ina. Huminga ako ng malalim at pinilit ang aking sarili na kumalma. Tinawagan ko si attorney, Liza Soberano. Mabilis siyang sumagot. Nang marinig niya ako, naiintindihan niya ang lahat. Huwag kang tumugon ng may emosyon. Pamamahalaan natin ito sa pamamagitan ng ebidensya at prinsipyo. I-save mo ang lahat. Kung kinakailangan, maaari nating hilingin na alisin ang nilalaman at depende sa kalubhaan. Isaalang-alang ang mga legal na aksyon para sa paninirang puri. Dapat ko bang sabihin kay Alden? Tanong ko ng mahina. Oo, sagot ni attorney. Liza, ngunit nakasulat, ng maikli, dahil direktang apektado nito ang mga karapatan ng bata. Kung mas kumalat ito, mas mahirap itong pigilan. Ibinaba ko ang tawag at binuksan ang chat kay Alden. Hindi ako nagreklamo o nanangis. Ipinadala ko sa kanya ang mga screenshot na may tumpak na text. Nagpo-post si May ng mga pahiwatig, nagpapahiwatig na biniktima kita gamit ang bata. Kumakalat ito sa aming mga kakilala. Ito ay isang pag-atake sa dangal ng ina, ng iyong anak, at direktang nakakaapekto sa kanya. Hinihiling ko na itigil mo ang pagkalat ng pribadong impormasyon ng mga third party at hilingin mo na alisin niya ang post. Na-isave ko ang mga ebidensya. Ipinadala ko ang mensahe at inilagay ang telepono. Hindi ko inaasahan na ipagtatanggol ako ni Alden dahil sa pagmamahal. Kailangan ko lang na maintindihan niya na ito ay may kinalaman sa kanyang anak. Halos agad na nabasa ni Alden. Alam ko dahil lumabas ang scene, ngunit hindi siya kaagad sumagot. Ang kanyang katahimikan ay nagpapaisip sa akin na sinusuri niya ang kanyang mga opsyon, pinag-iisipan kung sino ang pipiliin, ang kanyang magiging asawa o ang ina ng kanyang anak. Si Angel, na walang pasensya, ay naglakad-lakad. Kung hindi siya magsalita, pupunta ako sa bahay niya
at haharapin ko siya. Pinigilan ko siya. Hindi, kung gagawin mo iyon, ibibigay mo sa kanya ang gusto niya. Gusto niya na mawala tayo sa kontrol. Mahigpit na kinuyom ni Angel ang kanyang mga ngipin, ngunit umupo siya. Kalahating oras pagkatapos, tumawag si Alden. Nasa bahay ka ba? Tanong niya na may mababang boses. Oo, ako ang bahala, sabi niya ng tuyo. Hindi ko hahayaan na lumala pa ito. Hindi ako nagpasalamat, direkta akong nagtanong, paano? Nagkaroon ng pause. Pagkatapos ay sinabi niya, tatawagan ko si Maine. Kung hindi niya ito aalisin, kakanselahin ko ang lahat. Narinig ko ang salitang kanselahin at naramdaman ko ang isang pagkabigla. Kanselahin ang kasal o ang relasyon. Hindi ako nagtanong. Sinabi ko lang, anuman ang gawin mo ay desisyon mo. Kailangan ko lang na igalang ang aking dangal at ang kapayapaan ng aking anak. Bumuntong hininga si Alden. Naiinis sa aking paggiit sa iyong desisyon at aking desisyon, ngunit hindi siya nakipagtalo. Sinabi lamang niya, pupunta ako doon. Wala pang 2 oras pagkatapos, dumating si Alden. Sa pagkakataong ito, tila hindi siya dumating upang bisitahin ang kanyang anak. Tila siya ay isang taong kakainsulto lang sa harap niya. Pagkapasok niya, agad siyang nagtanong, sinagot mo ba siya? Hindi ako sumagot. Naisave ko lang ang mga ebidensya. Tumango si Alden. Mabuti. Tiningnan ko siya at naiintindihan ko ang isang bagay. Ang isang lalaki tulad ni Alden ay maaaring balewalain ang maraming bagay, ngunit kung ginalaw ang kanyang imahe, ang kanyang dangal, mas mabilis siyang magre-react kaysa sa anumang damdamin. Tumunog ang kanyang telepono. Nakita ko ang pangalan ni Maine sa screen. Hindi kaagad sinagot ni Alden. Tiningnan niya ako at lumabas sa maliit na balkonahe, isinara ang salamin na pinto. Hindi ko narinig ang buong usapan, mga fragment lamang. Ang boses ni Maine minsan ay malakas, minsan ay mahina, minsan ay umiiyak, minsan ay sumisigaw. Ilang beses lang nagsalita si Alden na may maikling pangungusap. Alisin mo, walang pero. Hanggang saan mo gustong dalhin ang serkong ito? Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok si Alden. Malamig ang kanyang mukha, tila kakalabas lang niya mula sa isang pulong. Tiningnan niya ako. Sabi niya nagpapalabas lang siya. Ngumiti ako ng mapait. Nagpapalabas at ginagamit ang aking anak bilang dahilan. Mahigpit na kinuyom ni Alden ang kanyang panga. Sinabi ko sa kanya na alisin niya. Hindi niya ginawa. Kung gayon, alam mo na ang pinili niya, sabi ko. Tiningnan ni Alden ang kuna, kung saan mahimbing na natutulog si Daniel na nakakunot ang labi. Nanatili siyang tahimik ng ilang segundo at pagkatapos ay bumulong na tila sa sarili. Walang sinumang makakahawak sa aking anak. Iyon ang unang pagkakataon na narinig ko siyang magsabi ng ganoon. Hindi ito tunog na slogan. Ito ay tunog ng isang desisyon. Lumingon siya sa akin. Kung magpapatuloy si Maine, kakanselahin ko sa publiko ang kasal. Hindi ako nagalak. Nakita ko lamang ang malinaw na sitwasyon. Kapag ang dalawang babae ay inilalagay sa timbangan ng dangal ng isang lalaki, ang talo ay hindi mananatiling kalmado. Si Maine, na mas galit, ay maglalaro ng mas marumi. Tiningnan ko si Alden at sinabi sa kanya ng maikli, ikaw ang bahala sa pagpigil ng tsismis. Ako ang bahala sa pagprotekta sa aking anak. Tumango si Alden, ngunit sa sandaling iyon, alam kong tumaas ang antas ng labanan. Mula sa isang family conflict tungo sa isang public defamation. At kapag lumabas ito sa liwanag, walang sino man ang lalabas na malinis kung hindi mananatiling kalmado. Nang gabing iyon, nawala ang post ni Maine. Hindi natural, kundi tila sa pilitan. Ngunit nanatili ang tsismis. Tulad ng usok. Namatay ang apoy. Ngunit nananatili ang amoy ng sunog. Hindi ako lumabas upang ipagtanggol ang aking sarili sa social media. Hiningan ko lang si Angel na isave ang screenshot ng tinanggal na post. Kasama ang oras, ang lahat ay dapat na may simula at katapusan. Pagkaraan ng ika-9, nagpadala sa akin si Alden ng maikling mensahe. Na ipagpaliban ko ang kasal. Hindi ito paghingi ng tawad o pagmumuni-muni. Ito ay 3 salita, tulad ng isang desisyon na ginawa sa isang pulong. Tiningnan ko ang mensahe at bumuntong hininga. Hindi ako nagalak o nalungkot para sa sinuman.
Naramdaman ko lamang na isang malaking bato ang inalis sa aking anak. Hindi na siya haharap sa isang kasal na nakikita ang kanyang sanggol bilang isang problema na kailangang linisin. Nang kinaumagahan, mas maaga dumating si Alden kaysa karaniwan. Hindi siya nag-abiso ng maaga, nagpadala lang ng mensahe. Darating ako sa loob ng 15 minuto. Katatapos ko lang palitan ng lampin si Daniel at nagpupunas ako ng kamay nang kumatok siya sa pinto. Binuksan ko. Pinanatili ang kadena dahil sa ugali, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na bumilis ang tibok ng puso ko tulad ng dati. Hindi ako nagtiwala, ngunit nasasanay na ako sa alon. Pumasok si Alden nang walang suot na suit na may simpleng polo. May dala siyang maliit na bag na may hand sanitizer, face masks para sa mga sanggol, at isang moisturizer. Maliliit na bagay, ngunit hindi para magpanggap. Tiningnan ko siya nang walang sinasabi. Nanatili si Alden sa tabi ng kuna. Tiningnan si Daniel. At nagtanong ng mahina. Nakatulog ba siya ng maayos? Oo. 2 beses lang siyang nagising para kumain. Tumango siya. Pagkatapos ay gumawa siya ng isang bagay na hindi ko pa nakita na ginawa niya. Maingat niyang hinugasan ang kanyang mga kamay. Nagsuot ng face mask. At naghintay na tila humihingi ng pahintulot. Hindi ko sinabi na kunin mo. Inangat ko lamang ang sanggol at inilagay sa kanyang mga braso. Tinuturuan siyang hawakan ng leeg. Hawak ni Alden ng maingat, nang may tense na balikat at nanginginig na mga kamay. Tila takot na masaktan siya. Hindi ako nanloko. Nagbigay lamang ako ng maikling tagubilin. Hawakan ang leeg. Ilapit mo sa'yo. Huwag mong igalaw ng biglaan. Sumunod si Alden. Binuksan ni Daniel ang kanyang mga mata. Tiningnan siya na inaantok at humikab. Nanatili si Alden na tahimik tulad ng isang estatwa. Isang estatwa na sinusubukang huminga ng mahina upang hindi matakot ang bata. Sa sandaling iyon, naalala ko ang kasabihan. Ang anak na may ama ay tulad ng isang bahay na may bubong. Ngunit kung ang bubong na iyon ay nagsisilbi lamang upang durugin ang ina, at ang anak, mas gusto ko ang mga butas kaysa sa pagka-suffocate. Hawak niya ito sa kanyang bisig, nang matagal, at pagkatapos ay sinabi na tila nakaligtas. Tinawagan ako ni Maine magdamag. Hindi ako nagtanong, tumango lang ako. Tiningnan ni Alden ang bata, na mamaos ang kanyang boses. Umiyak siya. Sabi niya malupit ako. Hindi ako nagtanong. Alam kong kapag nagpasya ang isang lalaki na hiwalayan, nakikita ito ng kabilang tao bilang isang pagtataksil. Ngunit ang pumukaw sa aking pansin ay ang sinabi niya pagkatapos. Sinabi ko sa kanya na mula ngayon ay huwag na kayong banggitin. Ikaw o ang bata, hindi ko ito papayagan. Tiningnan ko siya at tinanong, tinanggap ba niya? Ngumiti si Alden ng mapait. Hindi. Hindi ako nagulat. Ang isang taong nabubuhay sa kanyang imahe ay hindi tumatanggap na tanggalin siya sa larawan. Susubukan niyang bumalik o sirain ang larawan ng iba. Inilagay ni Alden ang bata sa kuna, tinakpan siya ng kumot at lumingon sa akin. Alam na ng nanay ko. Naramdaman ko ang buhol sa aking dibdib. Alam ba niya ang tungkol sa kasal? Tumango si Alden. Alam niya at galit na galit siya. Bago pa man ako makapagsalita, tumunog ang telepono ni Alden. Tiningnan niya ang screen at nagdilim ang kanyang mukha. Mama! Agad niyang sinagot. Walang paligoy-ligoy. Binaba niya ang speaker. Ngunit naririnig ko pa rin ang boses ni Pilar na matinis at mapilit. Alden, ano ang ginagawa mo? Gusto mo bang pagtawanan tayo ng lahat? Maingat na sumagot si Alden. Naipagpaliban ko ang kasal. Bakit? Sigaw niya. Dahil sa babaeng iyon at sa batang iyon. Nanlamig ako. Babaeng iyon, ako ang ina ng kanyang apo, ngunit para sa kanya, ako ay isang pinagmumulan lamang ng problema. Mahigpit na kinuyom ni Alden ang kanyang panga. Mama, magsalita ka ng maayos. Siya ang anak ko. Binuwilitan ni Pilar ang pagtawa. Oo, ikaw at ako. Dalhin mo siya sa bahay. Mayroong kaming paraan. Mayroong kaming mga tao na mag-aalaga sa kanya. Iwanan siya diyan ay kahihiyan. Pinatigas ni Alden ang kanyang boses. Kahihiyan na naman. Naisip mo ba ang bata? Huminto si Pilar at pagkatapos ay direkta siyang nagtanong.
Iniisip ko lang na ang tagapagmana ng pamilyang ito ay hindi maaaring magkaroon ng reputasyon na isang bastardo. Narinig ko ang salitang bastardo at naramdaman kong umakyat ang dugo sa aking tainga. Kinuyom ko ang aking labi upang hindi magsalita. Kung ako ay makikisali, aakusahan niya ako ng kawalan ng paggalang. Tumayo si Alden. Matatag ang kanyang boses. Mama, pakinggan mo ako. Ang isang bata na mas mababa sa 3 taon ay mananatili sa kanyang ina. Kikilalanin ko siya. Magbabayad ako ng sustento at bibisitahin ko siya. Ngunit hindi mo pipilitin si Catherine. Tumataas ang boses ni Pilar. Pinapanigan mo siya. Malamig na sumagot si Alden. Pinapanigan ko ang tama. Ang pangungusap na iyon ay ikinagulat ko. Hindi kailanman nagsalita si Alden ng ganoon. Dati, laging neutral siya upang mapasaya ang kanyang ina. Ngayon, nagsasalita siya tungkol sa hustisya at nagtatakda ng limitasyon. Sumigaw si Pilar. Saktong sinira niya ang kasal mo. Ipinahiya niya ang pamilya. Pinutol siya ni Alden. Huwag mong sisihin si Catherine na ipagpaliban ko ang kasal at desisyon ko iyon. Nanatiling tahimik si Pilar ng ilang segundo at pagkatapos ay sinabi na may boses na humuhuni sa telepono. Kung gayon, harapin mo ang mga kahihinatnan. Tatapusin ko ito. Ibinaba niya ang tawag. Nanatili ang katahimikan sa silid. Tiningnan ko si Alden. Hindi niya ako kaagad tiningnan. Nanatili siyang nakatingin sa bintana na tila nilulunok ang kanyang sariling galit. Tinanong ko siya ng mahina. Ano ang gagawin mo kung tatapusin niya ito? Lumingon si Alden na may matigas na tingin. Pipirmahan namin ang isang kasunduan na isinulat ng mga abogado. May bisa. Kahit ang nanay ko ay hindi makakalabas doon. Nang marinig iyon, nakaramdam ako ng ginhawa. Iyon ang gusto ko. Ngunit ito rin ang patunay na ang aking buhay, mula ngayon, ay nakatali sa mga papeles at pirma, hindi lamang sa pagmamahal. Lumapit si Alden sa kuna at muling tiningnan ang bata. Sa pagkakataong ito ay mas may kumpiyansa. Marahan niyang inuugoy. Tinitingnan ang kanyang maliit na mukha at bumubulong. Marami na akong nawala. Hindi ako sumagot, hindi dahil sa hindi ako natinag, kundi dahil alam kong madali ang mga salita. Nalulungkot ang mga tao isang gabi, at kinabukasan ay bumalik sa kanilang lumang ugali. Obserbahan ko lamang kung ang kanyang mga aksyon ay susuportahan ang kanyang mga salita. Pumasok si Angel sa sandaling iyon. Narinig ang pangungusap at bumulong. Kung alam mong nawala ka, huwag kang mawala pa. Tiningnan ni Alden si Angel, ngunit hindi siya nakipagtalo. Nagtanong lang siya, may kilala ka bang magaling na abogado? Tinaas ni Angel ang kanyang kilay at tiningnan ako. Attorney, Liza, sagot ko. Tumango si Alden. Ibigay mo sa akin ang kanyang numero. Nakita ko siyang isinusulat ang numero ng abogada na ibinigay ni Angel at naramdaman ko ang isang kakaibang bagay. Tinatanggap ni Alden na pumasok sa isang balangkas na dati niyang kinasusuklaman, ang balangkas ng mga limitasyon at masusukat na responsibilidad. Ngunit naiintindihan ko rin na, sa pagpili ng kanyang anak, nagbukas siya ng bagong front ng labanan, hindi lamang kay Maine, kundi sa kanyang sariling pamilya. At kapag may nagbubukas ng front ng labanan, ang mga naiipit sa gitna ay karaniwan ang ina at ang anak. Tiningnan ko si Daniel at sinabi ko sa aking sarili, isang pagaspas ay hindi sapat upang magdala ng tag-araw. Hindi ko kayang manalo sa labanang ito ng mag-isa. Kailangan kong maging matalino, pumili ng mga kakampi, mga dokumento, ebidensya, at isang paraan ng pamumuhay na maiiwasan na lumaki ang aking anak sa gitna ng sigawan at luha. Matagal na hawak ni Alden ang bata sa kanyang bisig, at ako, sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo, ay hindi naramdaman na ganap akong nag-iisa, ngunit hindi rin ako nangahas na magtiwala ng masyadong maaga sa init na iyon. Muling bumalik si Pilar isang umaga ng matinding init. Pagkatapos ng ilang araw ng ulan, ganoon ang araw sa Maynila, isang araw, bumabalot sa iyo ang malamig na halumigmig, at sa susunod ay tila gusto nitong ipakita ang lahat sa paningin ng mundo. Nililinis ko si Daniel gamit ang basa na tuwalya nang tumunog ang doorbell, hindi nang paulit-ulit, kundi nang matatag,
Ang tunog ng isang taong sanay mag-utos. Tiningnan ako ni Mrs. Ramos, na nasa kusina, na may bahagyang takot. Pumunta ako sa pinto, pinanatili ang kadena, at sumilip sa puwang. Naroroon si Pilar. Sa pagkakataong ito, walang dala na basket ng regalo. Mayroon siyang manipis na folder, at kasama niya ang isang lalaki na may puting polo, at salamin, propesyonal ang hitsura. Wala si Carlos sa kanya. Bahagya kong binuksan ang pinto na may edukadong boses. Magandang umaga po. Direkta si Pilar sa punto. Buksan mo, Catherine. Kailangan nating mag-usap. Tiningnan ko ang folder, pagkatapos ay ang lalaki. At sa wakas ay siya. Pakiusap. Sino ang kasama ninyo? Ngumiti ang lalaki ng magalang. Ako po ang legal advisor ng pamilya. Tumango ako ng walang takot. Sinabi ko lang ng malinaw. Kung gayon, mas lalo na, mag-usap tayo ng mahina at ng maayos. Katatapos lang ng kuwarentenas ng sanggol. Hindi ako tumatanggap ng mga estranghero. Nagbigay ng kalahating ngiti si Pilar. Binuksan ko ang pinto nang sapat lamang upang makapasok siya. Ngunit inilagay ko ang aking sarili sa estratehikong paraan upang protektahan ang kuna. Sinubukan ng lalaki na sumunod sa kanya. Ngunit itinaas ko ang aking kamay nang may paggalang pa rin. Pakiusap, maghintay kayo sa sala. Iimbitahan ko kayo na pumasok kung kinakailangan. Tiningnan ako ni Pilar na tila sinasabi. Ang manugang na ito ay lalong nagiging walang galang. Pumasok siya at inilagay ang folder sa mesa nang may malakas na tunog. Catherine, sinabi niya ang aking pangalan ng walang formalidad. Maging malinaw ako. Gusto naming gawin ang mga bagay ayon sa batas. Ang bata ay ang aming apo. Kailangang kilalanin siya ni Alden at kailangan siyang palakihin sa aming bahay sa tamang kondisyon. Pinanatili ko ang aking kalmado habang dahan-dahang pinapalo ang likod ni Daniel upang manatili siyang kalmado. Ang pagkilala ni Alden sa kanyang anak ay karapatan at tungkulin niya. Hindi ako tututol. Ngunit tungkol sa kung saan dapat manatili ang bata sa yugtong ito. Malinaw ang doktor at mayroon akong mga ulat. Ikinumpas ni Pilar ang kanyang kamay. Mga papeles. Papeles. Laging may mga papeles. Ang pagpapalaki ng anak ay tunay na bagay. Hindi pagyayabang ng mga dokumento. Hindi ako sumagot ng agresibo. Pumunta lang ako sa aking folder. Kinuha ang pahina kung saan isinulat ng doktor ang limitasyon sa paglalakbay, limitasyon sa pakikipag-ugnayan, at inilagay ito sa mesa ng maingat, nang hindi itinapon, tila naglalagay ng isang katotohanan. Pakiusap, ginang, basahin ninyo. Ito ay isang medikal na indikasyon. Ang isang premature na sanggol ay hindi dapat na patuloy na nagbabago ng kapaligiran. Tila gustong sumingit ang lalaki na may salamin mula sa sala. Sumenyas si Pilar. Ikaw na ang magsabi. Humakbang siya pasulong na may katamtamang boses. Ayon sa pagkakaunawa ko, may karapatan ng ama na hilingin ang pinakamahusay na kondisyon para sa bata. Pinutol ko siya, ngunit nang hindi padabog. Tama. At ang pinakamahusay ay hindi lamang isang malaking bahay o maraming pera. Para sa isang premature na bata, ang pinakamahusay ay ang medical stability, isang primary caregiver, isang rutina, medikal na atensyon, at ang medical history ng isang premature na sanggol ay pabor sa iyo. Mayroon akong pang-araw-araw na tala ng lahat ng iyan. Binuksan ko ang aking diary at ipinakita ang ilang pahina. Asul na tinta, maayos na sulat, oras ng pagpapakain, temperatura, check-ups. Hindi ko binasa ng malakas ang anuman. Pinakita ko lang sa kanila na umiiral ito, hindi para magyabang, kundi para ipaalala sa kanila na ang aking pagiging ina ay batay sa mga katotohanan, hindi sa mga salita. Ngumiti si Pilar ng may paghamak. Para iyan sa pagpapaganda ng imahe. Nag-uupa ka. Nagtatrabaho ka ng mag-isa. Anong garantiya ang ibibigay mo sa kinabukasan ng aking apo? Ang paraan ng pagsasalita niya ng nagtatrabaho ka ng mag-isa ay tila ako ay walang trabaho. Naramdaman ko ang galit, ngunit pinanatili ko ang aking boses na kalmado. Mayroon akong kita, mga kontrata, isang bank account. Kaya kong buhayin ang aking sarili at ang aking anak. Yumuko si Pilar. Ang kanyang boses ay pino, ngunit matalas. Buhayin ang iyong sarili.
Akala mo ba iyan ay isang merito? Maging tapat ako. Ang isang solong babae ay maaaring magkaroon ng maraming problema. Sino ang nakakaalam kung saan mo dadalhin ang aking apo o kung kanino mo siya sasamahan? Nanlamig ako. Ito ay isang pag-atake sa aking dignidad, sa aking imahe bilang ina. Inilagay ko ang aking kamay sa aking dibdib, nakaramdam ng kirot sa tahi dahil sa tensyon. Ipinapahiwatig ninyo ba na hindi ako desenteng tao? Tanong ko nang hindi tumataas ang boses. Direktang tiningnan ako ni Pilar, nang walang paligoy-ligoy. Ipinapaalala ko sa iyo kung ano ang iyong lugar. Ang apo ng pamilyang ito ay dapat palakihin ng may disente. Narinig ko ang salitang lugar at gusto kong matawa. Ang aking lugar ay ang pagiging ina at ang sa kanya ang magdesisyon sa buhay ng aking anak. Tama sa sandaling iyon, muling tumunog ang doorbell. Bago pa man ako makapag-react, narinig ko ang boses ni Alden mula sa hagdanan. Buksan mo ang pinto. Nakahinga ako ng maluwag. Inalis ko ang kadena at binuksan. Pumasok si Alden na may seryosong mukha. Ang kanyang tingin ay napadako sa folder sa mesa, sa lalaki na may salamin, at pagkatapos ay sa kanyang ina. Anong ginagawa mo dito, Mama? Direkta niyang tanong. Agad na nagbago ang tono ni Pilar, mas malambot, ngunit matatag pa rin. Dumating ako upang mag-alala para sa aking apo. Pinigilan ko na ang pagpapaliban mo ng kasal, ngunit hindi ko kayang tanggapin na may magsabi na may kaguluhan sa aming pamilya. Inilapit ni Alden ang isang upuan at umupo upang hindi hayaan ang kanyang ina na magsalita mula sa posisyon ng superioridad. Tiningnan niya ako na tila nagtatanong kung maayos ako. Bahagya akong tumango. Sinubukan ng lalaki na may salamin na magsalita. Itinaas ni Alden ang kanyang kamay. Sino po kayo? Ang legal advisor po ng pamilya. Tumango si Alden na may neutral na boses. Ngunit ang usaping ito ay pinamamahalaan ng abogado ni Catherine. Kung kinakailangan, tatalakayin natin ito sa tamang channel. Kumatok si Pilar sa mesa. Alden, kinumbinsi ka ba ng kanyang mga abogado? Pakinggan mo ako. Ang mga ina ay maaaring palitan. Ang mahalaga ay ang apo ay nasa bahay. Ang pangungusap na iyon ay inulit, ngunit sa pagkakataong ito sa harap ni Alden, nakita kong tumayo siya. Tuwid. Tinitigan ang kanyang ina nang hindi kumukurap. Ulitin mo, Mama. Mababa ang kanyang boses, ngunit nanlalamig. Giit ni Pilar. Sinasabi kong, ang mga ina. Tama na. Putol ni Alden. Binibigkas ang bawat salita. Ang pag-insulto kay Catherine ay pag-insulto sa ina ng anak ko. Kung mahal mo ang iyong apo, igalang mo ang kanyang ina. Ang hangin sa silid ay tila hindi na mahihinga. Ang lalaking may salamin ay nanatiling tahimik, nagulat sa katapangan ni Alden. Si Pilar ay natigilan ng ilang segundo at pagkatapos ay bumaling sa akin na may tingin na parang mga punyal. Naririnig mo ba? Ipinaglaban mo ang anak ko laban sa akin? Hindi ako sumagot. Niyakap ko lang ng mas mahigpit si Daniel, ramdam ang kanyang maliit na init. Ayokong marinig niya ang boses ng mga matatanda, kahit na napakaliit pa niya para maintindihan. Hinarap ni Alden ang lalaki. Pakiusap. Umalis na po kayo. Ang mga usaping pampamilya ay hindi na nangangailangan ng karagdagang komplikasyon. Tumango ang lalaki. Medyo nalilito. At umalis. 3 tao at isang sanggol na lang ang natira. Tiningnan ni Pilar si Alden. Nanginginig sa galit ang kanyang boses. Kinakalaban mo ako para sa kanya. Sumagot si Alden nang hindi tumataas ang boses. Ngunit may ganap na katatagan. Kinakampihan ko ang anak ko. Gawin mo ang gusto mo, pero sa loob ng batas. Huwag kang gumamit ng pressure. Huwag mong hilingin na kunin ng bata. At huwag kang magsalita ng mga nakakabastos na pangungusap. Hindi ko tatanggapin. Biglang tumayo si Pilar. Sige. Kung gayon, haharapin ko ito hanggang sa dulo. Tumango si Alden. Gawin mo. Gagawin ko rin. Pero ayon sa batas. At pipirma ako ng isang malinaw na kasunduan sa kustudiya. Sinumang lumabag sa mga limitasyon ay haharapin ang mga kahihinatnan. Tiningnan ako ni Pilar sa huling pagkakataon. Namumula ang mga mata sa galit kaysa sa pagmamahal.
Tumalikod siya at umalis, nang hindi nagpapaalam. Narinig ko ang alingaw-ngaw ng kanyang mga takong napapalayo. Nanatiling tahimik si Alden ng ilang segundo. Tila isang taong kakaputol lang ng lubid na nakatali sa kanya. Bumaling siya sa akin na may mas malalim na boses. May iba pa ba siyang sinabi sa iyo? Umiling ako. Ayokong magreklamo. Ang pagrereklamo ay nagpapakita ng kahinaan. Dumiretso ako sa punto. Kailangan ko ng isang malinaw na kasunduan. Kasama ang mga abogado. At may bisa sa batas. Tumingin si Alden sa kuna, kay Daniel, at dahan-dahang tumango. Naiintindihan ko. Hindi ako nagpasalamat o lumambot. Isang bagay lang ang naintindihan ko. Sa unang pagkakataon sa maliit na apartment na ito, hindi ako nag-iisa sa harap ng bagyo, ngunit alam ko rin na ang isang beses ay hindi sapat upang magkaroon ng kapayapaan. Kailangan ng mga patakaran, at ang mga patakarang iyon ay maari lamang maging batas, mga hangganan, at mga nasusukat na katotohanan. Kinabukasan, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Attorney Liza. Gusto ni Alden na makipagpulong ngayong hapon, 2:00. Pwede ka ba? Binasa ko ito. Ibinaba ko ang telepono at tiningnan si Daniel na natutulog. Mahinahon ang kanyang paghinga. Pataas-baba ang kanyang dibdib. Sinabi ko sa sarili ko, ang mga usapin ng matatanda ay maaring maging ingay, ngunit ang paghinga ng aking anak ay dapat manatiling kalmado. Sumagot ako, sige, sa pamamagitan ng video call. Napakaliit pa ng sanggol, pumayag si Attorney Liza. At idinagdag, ihanda mo ang iyong mga kahilingan ayon sa prioridad. Huwag kang padala sa emosyon. Kinuha ko ang aking kuwaderno at sa halip na magsulat ng mahabang talumpati, gumawa ako ng isang listahan na may 3 pamagat. Kalusugan, tirahan, at dangal. Para sa akin, iyon ang 3 haligi. Kung bumagsak ang isa, babagsak din ang aking anak. Sa takdang oras, nagsimula ang video call. Sa screen, nakita ko si Attorney Liza na tuwid ang likod at may tumpok ng mga dokumento sa tabi niya. Lumitaw si Alden mula sa kanyang opisina na may puting polo at isang salamin na pader sa likuran. Tila hindi siya dumating upang humingi ng tawad, kundi upang isara ang isang kasunduan. Sinimulan ni Attorney Liza ang session. Ngayon ay itatatag natin ang mga pangunahing prinsipyo. Laging inuuna ang kapakanan ng menor de edad. Ang kasunduang ito ay naglalayong bawasan ang mga hidwaan at magtatag ng isang balangkas para sa mga pagbisita, sustento, at kapangyarihan sa pagpapasya. Tumango si Alden. Sige, tiningnan ako ni Attorney Liza. Catherine, ikaw na. Dumiretso ako. Sinusunod ang aking listahan. Una, ang kalusugan. Premature si Daniel. Hanggang sa 3 taong gulang. Ako ang magiging pangunahing tagapag-alaga. Lahat ng desisyong medikal, bakuna, at check-up ay gagawin ayon sa mga tagubili ng kanyang pediatrician. Magkakaroon ng karapatan si Alden na malaman at magbigay ng opinyon, ngunit hindi niya maaaring dalhin ang bata sa ibang doktor nang mag-isa o magpataw ng doktor na kanyang pinili. Sinubukang magsalita ni Alden, ngunit itinaas ni Attorney Liza ang kanyang kamay. Alden, hayaan mong matapos si Catherine. Pangalawa, ang tirahan. Ngunit walang sinuman ang maaaring dumating upang hilingin na kunin siya o magpasok ng mga tao sa aking bahay nang walang pahintulot ko. Huminto ako at idinagdag ang itinuturing kong gulugod ng lahat. Pangatlo, ang dangal. Ipinagbabawal ang paninirang puri, pagpapahiwatig, o pagkakalat ng pribadong impormasyon tungkol sa akin o sa sanggol. Kung sino man sa iyong kapaligiran ang gagawa nito, responsibilidad mong pigilan ito. Tumingin si Alden sa screen ng ilang segundo at pagkatapos ay nagsalita na may pigil na boses. Sumasang-ayon ako sa usapin ng dangal. Ngunit tungkol sa tirahan, kailangan ko ng garantiya na hindi ka mawawala. Hindi ako nagulat. Iyon ang kanyang tunay na takot at ang perpektong dahilan upang itali ako. Sumagot ako ng walang galit. Hindi ako mawawala sa iyong karapatan bilang ama kung irerespeto mo ang aking mga limitasyon. Tinatanggap ko ang isang probisyon
na nag-oobliga sa akin na ipaalam ang tirahan ng bata at isang malinaw na schedule ng pagbisita, ngunit walang probisyon na magpapahintulot sa iyong bantayan ako. Tumango si Attorney Liza at isinalin ang aking mga salita sa legal na wika. Kung gayon, itatatag natin na ang ina ay may obligasyong ipaalam ang tirahan ng menor de edad at ipaalam ang anumang pagbabago ng may X araw na abiso. Hindi maaaring makialam, magbantay, o mag-pressure ang ama sa labas ng napagkasunduan. At ang mga pagbisita? Tanong ni Alden. Nakahanda na ako. 2 beses sa isang linggo, maximum na 2 oras bawat pagbisita habang napakaliit pa niya. Pupunta ka sa bahay sa takdang oras, maghuhugas ka ng kamay, at magsusuot ng face mask. Kung may sakit ang bata, ipagpapaliban. Hindi mo siya maaaring ilabas ng bahay ng mag-isa. Kumunot ang noo ni Alden. Maikli ang 2 oras. Diretso ko siyang tiningnan. Maikli o mahaba, depende sa sanggol. Hindi siya isang matanda na sumusunod sa iyong agenda. Sumingit si Attorney Liza, nang malumanay ngunit matatag. Alden, maaaring i-adjust ang kasunduan ayon sa pag-unlad ng bata. Halimbawa, pagkatapos ng 2 buwan, kung stable na siya, maaaring dagdagan ng oras o payagan ng maikling paglabas. Ngunit ang kalusugan ang prioridad. Nanatiling tahimik si Alden sandali at pagkatapos ay tumango. Tungkol sa pera, mabilis na nagsalita si Alden na tila upang ipakita ang kanyang mabuting kalooban. Magbabayad ako ng sustento na 100,000 kada buwan at gagawa ako ng isang trust fund na 5,000 sa pangalan ng bata para sa kanyang edukasyon at kalusugan. Hindi ko ito tinanggihan o nagpakita ng pasasalamat. Hiningi ko lang kung paano ito gagawin. Bank transfer sa isang takdang petsa na may konseptong sustento para kay Daniel. Ang pondo ay dapat na may malinaw na kondisyon sa paggamit. Hindi ito maaaring gamitin upang i-pressure ako. Nagtala si Attorney Liza at nagtanong. At tungkol sa tulong, tulad ni Mrs. Ramos, agad akong sumagot para lamang sa mga oras na kailangan ko. Hindi siya matutulog dito at wala siyang obligasyong mag-ulat sa iyo ng anuman. Bumuntong hininga si Alden, halatang hindi masaya. Gusto ko lang na hindi ka mapagod. Kung ayaw mong mapagod ako, hindi mo kailangan ng mga ulat. Ang mga ulat ay para sa pagkontrol. Sagot ko ng mahinahon. Nagkaroon ng katahimikan. Narinig ko ang pag-type ni Attorney Liza. Kung gayon, isasama natin ang isang probisyon na nagsasabing maaaring magmungkahi ang ama ng mga tauhan para sa suporta, ngunit ang huling desisyon ay nasa ina. Ang mga tauhan ay hindi maaaring mangolekta ng pribadong impormasyon o makialam sa mga desisyon sa pag-aalaga. Tumingin si Alden sa kamera. Mas bumaba ang kanyang boses. Natatakot ako na dahil sa galit mo sa akin, ilalayo mo ako sa aking anak. Hindi ako sumagot ng may emosyon. Hindi kita kinamumuhian. Kung tutuparin mo ang iyong bahagi, wala akong dahilan upang ilayo ka. Ang kinamumuhian ko lang ay ang pagiging pressured. Binigkas ni Attorney Liza ang mga punto at nagpadala ng isang borador ng hapong iyon. Hinihiling sa amin na suriin ito at panatilihin ang diwa ng kasunduan. Malinaw na mga limitasyon, tiyak na mga karapatan at obligasyon, at pag-iwas sa mga kalabuan. Nang gabing iyon, nagpadala sa akin si Alden ng mensahe. Ako ang unang pipirma. Tinitigan ko ito ng matagal. Hindi ako na-excite sa pag-iisip na nagbago na siya. Itinala ko lamang na ang isang lalaking sanay, na nasa itaas ng lahat ay tinatanggap na sumailalim sa mga patakaran. Kung para man ito sa kanyang anak o sa kanyang dangal, kahit papaano ay may mga patakaran na. Kinabukasan, ipinadala sa akin ni Attorney Liza ang pinal na bersyon. Dahan-dahan kong binasa ang bawat probisyon. Ang ilan ay nagbigay sa akin ng ginhawa. Ang pagbabawal sa paninirang puri, ang pagkuha sa bata ng walang pahintulot, ang mekanismo para sa paglutas ng mga hindi pagkakaunawaan, ang iskediul ng pagbisita, pumirma ako. Sa pagkakataong ito, hindi nanginginig ang aking kamay tulad ng sa paternity test. Dahil sa pagkakataong ito, pumirma ako upang magtayo ng isang harang. Hindi upang magbukas ng pinto. Nagpadala ako ng isang mensahe kay Alden. Pumirma ako para sa aking anak. Sumagot siya. Ako rin. Ibinaba ko ang telepono at tiningnan si Daniel.
Kumurap siya at kumapit ang kanyang maliit na kamay sa aking daliri. Bumulong ako na tila kinakausap siya, at ang aking sarili. Sa buhay, maaaring mangako ang mga tao ng 1,000 bagay, ngunit ang papel at tinta ang magbibigay sa atin ng isang landas upang mabuhay. Matapos pumirma sa kasunduan, biglang gumaan ang pakiramdam sa aking maliit na apartment. Hindi dahil sa naging mas madali ang buhay, kundi dahil ngayon, lahat ay may malinaw na mga hangganan. Sinumang sumubok na lumabag sa mga ito ay kailangang magbayad ng presyo. At ako, sa unang pagkakataon mula ng mga anak, ay natulog ng buong gabi nang hindi nagugulat sa doorbell. Tinupad ni Alden ang iskedul ng mga pagbisita. Hindi siya dumadaan lang o nagdadala ng sinuman. Dumarating siya sa oras. Naghuhugas ng kamay, nagsusuot ng face mask, at naghihintay ng aking pahintulot na kunin ang sanggol. Sa unang pagkakataon, nanginginig ang kanyang mga kamay. Sa pangalawa, mas matatag niyang hinawakan ang leeg ng bata. Sa pangatlo, alam na niya kung paano ihanda ang biberon sa tamang temperatura. Sinusukat ang bawat mililitro, na tila takot na ang isang pagkakamali ay makainis sa bata. Hindi ko siya pinuri, pinanood ko lang siya, dahil sa katagalan, doon na patutunayan ang halaga. Si Mrs. Ramos ay patuloy na dumarating sa mga oras na itinakda ko, binibigyan ko siya ng malinaw na gawain. Labhan ang damit ng sanggol, painitin ang aking pagkain, linisin ang mga biberon. Kapag tapos na ang kanyang trabaho, umaalis na siya. Hindi na niya nasasabi ang senyorito. Isang araw, sinubukan niyang magkwento sa akin tungkol sa pamilya ni Alden, ngunit marahan ko siyang pinutol. Mrs. Ramos, mag-focus po tayo sa ating trabaho. Naintindihan niya ang pahiwatig at hindi na muling nagpumilit. Hindi ko siya kinamumuhian, empleyado lang siya. Ang kinamumuhian ko ay ang paraan na gusto nilang gamitin siya upang espiyahan ang aking buhay. Hindi na ako tinawagan ni Maine at tahimik na ang social media. Hindi ko alam kung ano ang sinabi sa kanya ni Alden. Alam ko lang na nawala ang mga pahiwatig, ngunit naiintindihan ko na ang isang taong nasisiyahan sa paninirang puri ay hindi madaling lumunok ng pride. Hindi ako nagbaba ng bantay, patuloy akong nag-iipon ng ebidensya at nakikipag-usap sa pamamagitan ng mensahe, kung sakali. Hindi na rin bigla ang lumitaw si Pilar. Siguradong galit pa rin siya. Tinitingnan ako bilang sanhi ng lahat, ngunit nakatagpo siya ng isang pader. Minsan, maikli kong sinabi ni Alden. Hindi gusto ng nanay ko, pero kailangan niyang tanggapin. At wala na siyang sinabi. Hindi rin ako nagtanong. Hindi ko kailangang pakinggan ang mga alita ng kanyang pamilya upang mapait. Kailangan ko lang na lumaki ang aking anak nang hindi naririnig ang mga matatanda na nagsisisihan sa isa't isa. Ang pinakagulat sa akin ay si Carlos, ang kanyang ama. Isang hapon, binuksan ko ang pinto upang kunin ang isang order at nakita ko ang isang bag na may nilagang manok, ilang halamang gamot, at isang pakete ng malambot na baby wipes. Sa loob, isang maikling tala na may malinis na sulat. Para sa bata. Mag-ingat ka. Walang pirma. Ngunit alam kong siya iyon. Tinitigan ko ang tala ng matagal. Ang ilang lalaki ay hindi marunong magsalita ng mabubuting salita. Alam lang nilang magpadala ng regalo sa tamang pagkakataon, tulad ng isang awkward na paghingi ng tawad. Patuloy pa ring dumarating si Angel, ngunit hindi na may parehong galit. Sa tuwing nakikita niya si Alden, binibigyan niya ito ng ilang birada, ngunit hindi na gaanong matigas. Isang araw, hawak ni Alden si Daniel, at hindi tumitigil sa pag-iyak ang bata. Kahit anong subok niya, hindi niya ito mapatahan. Si Angel, mula sa kusina, ay nagsalita ng walang pakialam. Hoy! Ang mga bata ay walang mute button. Natawa ako. Natigilan si Alden sandali, at pagkatapos ay ngumiti rin. Ang ngiting iyon ay hindi nagbura sa mga sugat, ngunit nagpagaan sa pakiramdam sa silid. 3 buwan pagkatapos manganak, nagsimula akong tumanggap muli ng maliliit na trabaho. Mag-adjust ng mga plano. Magbigay ng online consultations nang walang pressure. Ayokong bumalik sa sitwasyon ng pagkapagod at pagsasamantalahan ng iba ang aking kahinaan. Hindi tumutol si Alden. Nagtanong lang, kaya mo ba ang lahat? Sumagot ako. Nagtatrabaho ako para mabuhay. Hindi para magpatunay ng anuman. Nanatili siyang tahimik. Tila naiintindihan niya.
Isang gabi ng mahinang ulan, habang natutulog na si Daniel, tiningnan ko ang aking sarili sa salamin. Sa unang pagkakataon, nakita kong bumalik ang kulay sa aking mukha. Pagbalik ko sa sala, natigilan ako. Sa dingding na dati walang laman, may nakasabit na ngayong isang painting ng mga sunflower. Ipininta ko ito noong kolehiyo at nakalimutan ko na sa isang kahon. Nakatayo si Alden sa likuran ko, sa isang distansya. Sabi niya ng mahina, "Pinahanap ko iyan. Sa tingin ko, minsan kang napakatalino at hindi ka dapat magdilim." Hindi ako agad lumingon. Tiningnan ko ang painting, naramdaman ko ang buhol sa aking lalamunan at ipinaalala sa aking sarili na kailangan kong manatiling matatag. Sinabi ko ng malumanay, ngunit may katiyakan. Kung gusto mong magniningning ako, wag mo akong gawing anino mo. Nanatiling tahimik si Alden ng matagal at pagkatapos ay tumango. Matututo akong manatili sa tabi mo, hindi sa ibabaw mo. Hindi ito isang hiling na bumalik, ito ay isang pagtanggap sa mga hangganan. At para sa akin, ang mga hangganan ang nagliligtas sa isang pamilya. Hindi ang luha. Ang hapunan ng gabing iyon ay kakaibang simple. Mainit na sopas para sa akin. Isang nilaga na inihanda ni Angel. Kumain si Alden ng kanin na may isda. Si Daniel sa kanyang kuna ay nagbubulong na tila nakikilahok sa usapan. Wala nang luho o pagkukunwari. Isang bahay na lamang kung saan natututong mamuhay ng may respeto. Tumingin ako sa bintana. Ang ulan ay bumabagsak, nilalabuan ang tanawin, ngunit sa loob, ang dilaw na ilaw ay mainit. Hiinit o tila ilaw ng isang kulungan. Ito ay ilaw ng isang tahanan na may mga patakaran, may mga hangganan, may presensya, at may isang ina na hindi na natatakot. Sa buhay, may mga bagay na hindi dapat tiisin, tulad ng mga pag-atake sa dangal at sa karapatang maging ina. At may iba pang bagay na dapat matutunang bitawan, tulad ng pride at ang pangangailangan na magkontrol. Kung ang kwentong ito ay nagbigay sa iyo ng pagninilay, mangyaring mag-like sa channel, at kung mayroon kang katulad na karanasan, inaanyayahan kitang mag-iwan ng komento. Salamat sa pakikinig hanggang sa huli. Nawa ay magkaroon kayo ng mabuting kalusugan at kapayapaan.